Viking series ang unang season na dinadala ng magsasaka na si Ragnar ang kanyang anak sa celebration kung saan dadalhin niya ang pagkalalaki bracelet. Magandang panahon para kay Ragnar at ang anak na babae na si Ragnar ay pumunta sa mga kapatid ni Rollo at sinabi sa kanila na hindi niya gustong sakupin ang silangan gaya ng bawat taon at gusto niya. Upang sakupin ang kanluran, naniniwala ako na may paraan upang pumunta sa kanluran. Marami akong narinig na kwento na puno ito ng mga kayamanan. Sa seremonya, tinanong ni Ragnar ang hari kung saan siya maglalayag ngayong tag-araw at sinabi sa kanila na maglalayag silang muli sa silangan. Sinabi ni Ragnar kanya at sinabi sa lahat ng naroroon na dapat silang pumunta sa kanluran at na maraming kayamanan, at sinabi ng hari na ang lahat ng barko ay kanya at siya ang hari at siya ang nagsasabi kung saan pupunta ang lahat ng ito ay aking. Ragnar, pumunta ako sa manghuhula at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang kinabukasan at sinabing magiging napakaganda ng kanyang kinabukasan. Sa umaga, pumunta si Ragnar sa kanyang kaibigan na si Floki na isang gumagawa ng bangka at hiniling na gumawa siya ng bangka at ilihim ito kina Ragnar at Rollo. Pag-usapan ng paghahanap ng mga taong makakasama sa layag at talagang tinitipon ni Ragnar ang mga tao at sabihin sa kanila na gusto niya upang maglayag sa kanluran na maraming kayamanan. Naghihintay sa kanila na hahatiin niya ito sa kanila at ang kanluran ay hindi lamang isang fairy tale. Nakita sila ng katulong ng hari at pumunta upang sabihin ang haring Ragnar ay pumunta upang magpaalam sa kanyang asawa at mga bata at siya ay sumakay sa barko at nagsimula ang kanilang paglalakbay. At sa gabi ang mga alon ay malakas na ulan at kidlat at iisipin nila na ang Diyos na si Thor ay ipinagdiriwang sila. Sa umaga ang mga nasa bangka kasama si Ragnar ay naliligaw at walang lupa at nagsimulang tanong sa mga salita ni Ragnar at lumilipad sila kasama ang mga uwak na kasama nila kung sila ay nasa kalapit na lupain ay babalik ang mga uwak at kung hindi sila ay tapos na pagkaraan ng mahabang panahon ay nakita nila ang dalampasigan at ipinagdiriwang ang mga ito ay ang mga lupain ng Inglaterra at ang kanluran at nagdarasal sila sa simbahan kapag nakita ng mga Kristiyano na tumatakbo at nagtatago sa simbahan at tumunog ang mga kampana ng simbahan. Sinira ni Ragnar at ng kanyang mga tauhan ang pinto at pumasok at pumunta sa kanila at patayin sila. Nakita ni Ragnar ang isang monghe sa kanila at nagsasalita ng kanilang wika sa pangalang Athelstan. Pinigilan sila ni Ragnar na patayin itong monk at sinabi sa kanyang mga tauhan na gagawin niya ito. Isang alipin sinabi niya sa kanila na kolektahin ang lahat ng kayamanan at bumalik sila at kunin ang lahat at pumunta sa hari at sinabi ng hari na lahat ng mga kayamanan na ito ay akin at kunin ang lahat ng ito sa akin dahil ako ay isang mapagbigay na hari. Ipaubaya sa lahat ang isang bagay lang ang pinili ni Ragnar na kunin si Athelstan. Pinili siya ni Ragnar dahil maaaring siya ay kapaki-pakinabang sa hinaharap sa mga lupain ng kanluran. Sa hinaharap sa gabi tinanong ni Ragnar si Athelstan tungkol sa England at nalaman niyang mayroon itong 4 na kaharian at 4 na hari at sila pumunta sa hari at sabihin na alam mo ang maraming bagay tungkol sa kanluran at doon ay maraming kayamanan at hiniling niya sa kanya na maglayag muli sa kanluran at pumayag ang hari basta't isama niya ang bantay na pinangalanang hindi at pumayag siya. Pumayag si Ragnar at pumunta sila King Not na sinabi na dapat niyang malaman kung paano pumunta si Ragnar sa kanluran. Sa ikalawang araw ay naghahanda sila sa paglalakbay at sa pagkakataong ito isinama ni Ragnar ang kanyang asawa at nalaman namin na siya ay isang malakas na mandirigma. Nakarating sila sa isang lupain sa kanluran. Nakita nila ang mga sundalo na nagaganap ang digmaan sa pagitan nila Ragnar at ng kanyang mga sundalo. Pinatay nila sila. Ang isa sa kanila ay nakatakas at sinabi niya sa hari na ang mga taga-hilaga ay nakarating na sa kanyang lupain. Pinatay ang kanyang mga sundalo. Dumating si Ragnar sa lungsod ngunit inutusan silang maghintay at huwag simulan ang pag-atake. Biglang narinig nila ang mga kampana ng simbahan na basahan sa aming mga sigaw ang buwis at talagang pumasok sila at kinuha ang lahat ng kayamanan na pinasok ng Guardnut ang isa sa mga bahay at gusto para sa lakayin ang isa sa kanila. Nakita siya ng asawa ni Ragnar at sinubukan siyang pigilan. Sinaktan niya siya at pinatay siya. Bumalik siya sa kanilang lupain at tinanong si Haring Ragnar tungkol sa Nut na sinabi sa kanya ni Ragnar na sinubukan niyang salakayin ang aking asawa at pinatay siya. Hindi makapaniwala ang hari at iniutos ang kanyang pagkakulong ay nagtayo sila ng korte at hinatulan ng hari si Ragnar. Sinabi ng kamatayan at ng kanyang asawa na siya ang pumatay ng Nut, hindi si Ragnar, at hindi iniisip ng hari na makakapatay ng Nut ang babae at sinabi ng hari na hihilingin niya ang testimonya ng kapatid ni Rollo. Ragnar na tinawag ng hari si Rollo sa harap ng korte at ibinigay sa kanya maraming kayamanan. Ang sinabi niya sa kanya na ikakasal siya sa kanyang anak bilang kapalit ng kanyang pagtataksil sa kanyang mga kapatid na lalaki at sa kanyang patoto laban sa kanya sa korte.
kapatid na si Freedom the King ay pumunta sa Fortune Taylor at tinanong siya tungkol dito. Ang kanyang kinabukasan ay nagsasabing ang mapalad na alerto ay may papatay sa kanya at ang hari ay nasa iyong lugar at naiintindihan ng hari na ang taong ito ay si Ragnar. Tinipo ng hari ang kanyang mga sundalo at sinalakay ang nayon. Hinabol niya si Ragnar sa kagubatan siya at Athelstan at nakita namin na si Ragnar tinatrato siya ng mabuti hindi tulad ng mga alipin at naging magkaibigan. Sila biglang sumigaw ang mga taga-nayon sa Ragnar upang iligtas ang kanyang pamilya at hinampas siya ng katulong ng hari sa likod gamit ang isang palaso ngunit nagawa ni Ragnar na maabot papatayin daw siya ni King pero nagtagumpay si Ragnar na makatakas mula sa kanila at tumalon mula sa tuktok ng algebra patungo sa tubig at naabutan si Athelstan at pumunta sila sa bahay ni Floki. Samantala nahuli ng hari ang kapatid ni Ragnar at pinahirapan siya para pag-usapan ang lugar ni Ragnar. Alam ni Ragnar kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid na lalaki. Hiniling kay Floki na pumunta sa hari at hiniling na lumaban si Floki pumunta sa hari at sinabing hahamunin siya ni Ragnar sa isang labanan kung tumanggi siya sa kahihiyan ito ay magmumulto sa kanya sa buong buhay niya at sumang-ayon ang hari sa araw na iyon. Dumating si Ragnar na nasugatan. Nagsimula ang laban sa pagitan ng mga espada at lumaban sila gamit ang mga palakol. Si Ragnar ay nasugatan ng higit sa isang beses ngunit maaari niyang tamaan ang hari ng isang malakas na suntok at ang King falls at ang mga tao na sinil Ragnar. Ang bagong hari ay nag-utos si Ragnar ng isang malaking libing para sa ang hari. Pagkaraan ng taglamig sinabi ni Ragnar sa kanila na pupunta sila sa kanluran. Nakarating sila sa kanluran at nagtayo ng kampo sa lupain ng King Ale at sa gabi ay pumunta sila sa kampo ng mga sundalo ni King Ale at sinunog at kinakadena ang mga sundalong kasama nila. Ay kapatid ni Lord Ethelwolf. King Ale kinuha niya ito para makipag-ayos sa King Ale. Niyaya silang kumain matapos malaman na kasama nila si Lord Ethelwolf. Siya ang paborito niyang kapatid na si Ragnar. Sabi niya gusto niya ng 900 at 9 kilo ng ginto at pilak kapalit ng pag-alis at pagbalik ni Lord Ethelwolf. Pumayag si King Il ngunit sa kondisyon lamang na ang isa sa kanila ay magiging Kristiyano. Ay bumangon si Rollo at sinabing pumayag siya. Kinuha nila si Rollo para magsagawa ng ritual para makapasok. Ipinadala ni King Il ang gintong dibdib sa camp Ragnar ngunit nang buksan nila ang dibdib ay walang laman. Sinalakay sila ng mga sundalo ng King Ale. Isang malaking labanan ang nagaganap at ang mga Viking ay brutal na pinapatay ang mga sundalo at pinapatay nila ang lahat ng sundalo ng Ale. Tumugon si Ragnar kay King Ale na pinatay niya ang mga kapatid ni Lord Ethelwolf at pinadala siya patungo sa kastilyo na kinaladkad sa likod ng isang kabayong si Ragnar. Lahat ng mga Viking ay kinubkob ang kastilyo. Ang hari ay nanumpa na papatayin si Ragnar ngunit wala siyang ibang pagpipilian dalhin sa kanila ang ginto na kanilang hiniling at kinuha nila at pumunta. At sa ikalawang araw ng pagdating ni King Horek siya ay dumating at inalok siya ni Ragnar na magkaisa na nagsasabing kailangan niya ng maraming lalaki sa mga bangka at gusto niyang maglayag sa mga lupain sa kanlurang mas malakas kaysa sa Inglaterra at iyon ang dahilan kung bakit kailangan ko siya dahil siya kunin ang lahat ng kayamanan doon. Pumayag si King Horek ngunit sa kondisyon na unang tulungan siya ni Ragnar na makipagkasundo kay King Jo. Sumang-ayon si Ragnar na aayusin niya ang mga ito at tatapusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan pumunta sila sa King Jar at sinabi ni Ragnar siya ay dumating upang makipagpayapaan at nang malaman niya na si Ragnar ay pupunta sa kanluran ay narinig niya mula sa kanya. Pagkatapos ay tumugon siya sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa kapayapaan sa kondisyon na ibabalik sa kanya ni King Horek ang lupain na kinuha niya mula sa kanya at iminumungkahi kay Ragnar. Lupain muna at iwanan nila ang isa sa kanila hanggang sa siya ay bumalik bilang seguridad at ang tagal ng paglalakbay ay 3 araw at si Ragnar Bishop Rollo at paglalakad ay kinausap ni Jarl si Rollo tungkol sa kanyang kapatid si Ragnar. Sinabi niyang siya ay dakila at sikat at ikaw ay walang nakakaalam tungkol sa iyo ay sinusubukan niyang gawin siyang talikuran ang kanyang mga kapatid at ang kinabukasan kasama si Ragnar sa kanyang paglalakbay sa Earth. 2 sa mga sundalo ni Ragnar ang nakakita ng isang babae na naliligo at nakatayo at nanood hanggang sa makita sila ng mga gwardya at nang malaman nilang sila ay mga Ragnar na lalaki ang hitsura ng babaeng naliligo ay nagpakilala siya bilang isang slog na sinabi niya sila Ragnar dapat humingi ng tawad sa akin sa ginawa ko. At bumalik sila at sabihin kay Ragnar at sinabi niya sa kanila na nanonood ka at humihingi ako ng paumanhin. Ngunit nang makita siya ni Ragnar at na maganda siya ay humingi siya ng tawad kay Hurricane Ragnar. Isinama siya sa kanyang paglalakbay sa kategorya ng asawa ni Ragnar na sila
Ard-Arta isang epidemya ang kumakalat at maraming tao ang nahawahan at namamatay kasama na ang anak na babae ni Ragnar at nang umabot ang Ragnar sa lupa ay nangyari ito sa pagitan ni Ragnar at ng Slog at sa ikalawang araw ay sinabi niyang siya ay buntis sila bumalik sa King Jo at sinabi ni Floki na tumanggi si King Horek na ibalik ang lupain sa kanya at iiwan siya ni Ragnar at ang kanyang mga tauhan sa umaga pumunta si King Jero kay Rollo at sinabi sa kanya na kailangan niyang labanan at bawiin ang kanyang lupain at gusto niyang makipaglaban sa kanya laban kay King Hork at sa kanyang kapatid na si Ragnar at sinabi sa kanya na gagawa siya ng hari sa bagong kaharian. Pumayag si Rollo na lalaban ako sa iyo laban sa aking kapatid na si Makner na naging hari nang lumipas ang panahon ng mga Viking sa Hilaga at nagsimula ang mga kaganapan sa ikatlong season. Pumunta si Ragnar sa Wessex na mas malaki ang dahilan kung bakit ang lalaking ito na pinangalanang Kafir ay pumwesto sa kapangyarihan at pumunta kay Lee Wessex kasama si Ragnar. Kapag nawala siya ay tumalikod sa kanya at naging hari sa lahat ng impyerno. Oh my God, dumating si Ian Wessex para makuha ang lupang ipinangako sa kanila ni Haring Eckberg, ngunit sabi ni Akbart na hindi nasisiyahan ang mga tao sa pagbibigay sa iyo ng lupain. Hiniling niya sa kanya na makipaglaban kay Prinsesa kontra dahil natalo siya sa sa paraang ito mapapabuti mo ang iyong imahe noon. Sumang-ayon ang mga prinsipe. Mas gusto ni Ragnar Langeta na manatili sa Wessex para itayo ang kolonya at si Cat-Igat ay nananatili sa Ladrotha upang isalin para sa kanya. Dumating si Ragnar sa Morsha at nahanap ang mga sundalo ng tiyuhin ng prinsesa. Ang mga sundalo ng kanyang kapatid ay nasa kaliwa sa dalampasigan. Sila ay bumaril ng mga pana. Si Ragnar ay nanunood sa larangan ng digmaan. Nalaman niyang walang paraan para i-connecta ang dalawang hukbo kaya inatake niya muna ang hukbo ng kanyang tiyuhin dahil kakaunti at nanalo sa kanila at nakatakas ang kapatid ng prinsesa kay Prinsesa Quintrat. Hiniling Ragnar na dalhin ang ulo ng kanyang tiyuhin. Gusto ko ang kanyang ulo sa Cadoget, asawa ni Ragnar na si Floki at ang nobya ni Rollo. Nakita nila ang isang panaginip tungkol sa isang tao sa isang panaginip. Pareho tayong nanaginip sa kolonya. Alam ni Lederton na ang kolonya ay may orihinal na tirahan ngunit pinatalsik sila ng hari. Mula dito at kung babalik sila ay ipagtatanggol sila ni Haring Akbar sa Ragnar. Hinahanap nila ang kapatid ng Prinsesa Contrat. Hiniling ng prinsesa kay Ragnar na huwag patayin ang kanyang kapatid mula sa aking kapatid. Nagalit si Floki at hindi niya gusto ang nakikita niyang hindi gusto. Ipaglaban ng mga Kristiyano. Mayroong isang taong may sakit, nagpasya siyang pumutol. Gusto kong putulin mo ang aking braso. Ang balita ay nakarating kay Ragnar tungkol sa kapatid ng prinsesa sa kabundukan. Naghihintay ng mga panustos Ragnar Vikings at ang iba pang hukbo ay pumunta sa mga nasugatan. Nagpasya ang tao na umakyat at lumaban muna. Sundan si Ragnar at ang iba pang hukbo at simulan ang labanan. Nasugatan at nailigtas ang kaibigan ni Bjorn bago siya mamatay at nakita ni Ragnar na pinoprotektahan ng army ang anak ni Prinsipe Akbart na si Ethelwulf at Penyanes sila ng mga pana at nagtanong si Ragnar patayin nila ang kapatid ng prinsesa. Bumalik sila sa kampo at nalaman ni Rigner mula kay Bjorn na buntis ang kanyang kasintahan na ikinagalit ni Ragnar at isang sampal sa mukha. Sinabi niya kung paano mo siya dinala sa labanan habang siya ay buntis. Hindi ito ang ginagawa ng mga lalaki at sinabi niya na ang nangyayari ay dahil sa iyo. Hindi ako makapaniwala na ikaw mismo ang sumunod kay Prinsipe Ragnar at sinabing kinokontrol siya ng kanyang tiyuhin. Humihingi siya ng tawad kay Ragnar. Sinaktan siya ni Ragnar at sinabi niyang patawarin na kita. Patatawarin na kita at kinausap ni Floki si Rollo at sinabing mahal ni Ragnar ang Kristyanismo at nawala ang kanyang pananampalataya at sinabi ni Rollo na ito ay pandaraya lamang at sabihing ito ang hinaharap at hindi natin magagawa. Hanapin ang lahat ng tao na sinasabi ni Floki sa kanya na ang iyong isip ay lason at siya ay isa. Hindi natin kayang labanan ang lahat. Nakikita ko na lahat kayo ay nainom na mula sa lasong kales at ang joke roller ay nasa iyo. Okay sa car agad ang taong lumitaw sa panaginip ng tatlong babae ay lumilitaw ang maliit na anak ni Ragnar na may sakit ay umiiyak palagi sa sakit at ang maaaring patahimikin ng kakaibang lalaki. Sinabi niya na makakaranas siya ng bahagi ng sakit ng bata para sa kanyang sarili at sa tingin nila ay Diyos iyon. Nang biglang ang asawa ni Ragnar at ang kakaibang lalaki na iniwan niya ang kanyang mga anak sa bahay na mag-isa at lumabas sila na naglalakad sa isang nagyayelong lawa at nahulog sa nagyayelong lawa at sinusundan sila ng kasintahan ni Rollo ngunit falling sa nagyayelong lawa at namatay. Nang bumalik si Ragnar sa Wessex ginagamot niya ang kasintahan ni Bjorn ngunit ang kanyang pinsala ay malubha at sinabi niya sa kanya na hindi mo ako mapapangasawa habang ako ay ganito ang hitsura ni Ragnar. Alam ni Ragnar na nagsimula sila magsasaka sa kolonya.
Ipinagdiriwang ni Prinsesa Mercia ang kanyang kapatid at sinabing siya ay nagpapatawad at pinainom siya at namatay siya kaagad. Siya ay nalason. Tumingin siya sa mga manunood at sinabi sa kanila at itinaas kanyang baso ang kalusugan ni Reyna Mercia. Nagkatinginan sila at naghagis ng mga tasa sa lupa na ipinadala ni Kev. Para ipatawag si Erlanger na anak ni King Horek kay alay kasama niya laban kay Ragnar papunta sa Kattegat. Tinanong ni Ragnar si Athelstan tungkol sa Paris na alam niyang isa sa pinakamagandang lungsod sa mundo at ito ay naging panaginip ni Ragnar. Ito ay ang pagsalakay sa Paris. Si Floki ay nagseselos ni Athelstan at sa tingin ko ay nilalaso niya ang isip ni Ragnar. Dumating kay Kat. Alam nila kung ano ang nangyari. Namatay ang asawa ni Rollo at nalaman ni Ragnar na pinagtaksilan siya ng kanyang asawa. May nagmamaneho sa Kattegat at nalaman ni Landrita na kinuha ni Calf ang kanyang trono. Ay sinabihan siya ni Ragnar na makipag-usap muna sa kanya dahil hindi mawawala ang anumang mga sundalo na nasa isip ni Ragnar na siya ay sumalakay sa Paris at nais na tipunin ang pinakamalaking hukbo. Pumunta si Ragnar sa manghuhula at sinabi sa kanya, sa palagay mo ay gagawin ko magtagumpay sa pagsakop sa Paris o hindi? Sagot niya, makikita ko sasalakayin mo si Bryce, ngunit ang sasalakayin ito ay isang patay na tao na wala ng buhay. Pumunta siya sa lahat at sinabi sa kanila na nagpasya siya na sasalakayin nila ang Paris. Pumunta sila sa Guya. Iniaalok siya ni Ragnar ang alyansa at nalusubin nila ang Paris kung hindi ay papatayin niya siya at pumayag siya. At sa Wessex isang tao mula sa The Colony ang pumunta kay King Akbar at sinabi sa kanya, sinasabi niyang inatake sila sa kolonya at sinabi ng hari na pumunta ang kanyang anak sa harap ng lahat at ipagtanggol ang kolonya bilang ipinagkatiwala sa mga Viking. Ang anak ni Akbar ay pumunta at pinatay ang lahat ng Viking sa kolonya maging ang mga sanggol at ito ay bumalik sa hari Akbar. Galit na galit ang hari at binili nila ang kanyang anak na si Vito. Ang kasunduan sa pagitan nila ni Ragnar, inutusan niya ang mga gwardya na arestuhin ang sinumang tumulong sa kanyang anak at pumatay sa mga Viking. Ngunit lumalabas na ang hari ay sumasang-ayon sa kanyang anak upang maalis ang mga Viking at ang mga nakalantad sa kanya sa kaharian na kilala ng anak ni Akbar na si Ethelwulf mula sa kanyang asawa na siya ay buntis at sinabi sa kanya kung paano at ako ay nasa wars ay binugbog niya siya dahil ito ay pagtataksil. At pagkatapos ng kanyang kapanganakan at dahil ayaw niyang aminin kung sino ang ama ng bata, kinuha nila siya at itinali sa harap ng mga tao at ang mga patakaran ng putuli ng simbahan ang kanyang tainga upang malaman ng lahat na ito ay pagtataksil. Ay pinutol nila ang kanyang kanang tainga at bago nila siya pinutol sa kaliwa ay sinabi niya sa kanila na ang ama ng bata ay Athelstan at nagpasya si King Akbar na patawarin siya dahil mahal niya ang Athelstan at kasama si Ragnar. Sabi ng Athelstan na ang Paris ay nasa isla at mayroon itong napakataas na pader at isa lang ang pasukan nito at napakahirap mong pasukin ng isang dumating mula sa The Colony na nakatakas. At sinabi kay Ragnar at Floki kung ano ang nangyari at sinabi ni Floki na ito ay lahat dahil sa Athelstan at nakikinig ka sa kanya. Sinabi ni Ragnar na walang kasalanan si Athelstan at pinatay niya ang lalaki upang walang makapagsalita tungkol sa nangyari sa kolonya. Dahil gusto niyang sakupin ang Paris, inalis ni Athelstan ang lahat ng pagdududa at bumalik kay Kristo at tinanggal ang Pulse Heiress ng Viking at nakita ito ni Floki at mas napupuot siya sa kanya at pumunta para sabihin sa lahat kung ano ang kanilang nakita at na itinapon niya ang Pulse Heiress at kinasusuklaman siya ng mga tao. Si Athelstan ay pumunta kay Ragnar at sinabi sa kanya na naalis na niya ang lahat ng pagdududa at na siya ay isang Kristiyano at hindi niya magagawa manatili rito. Ragnar, dahil mahal niya siya, ay dinadala siya sa isang paglalakbay at hiniling sa kanya na manatili kasama niya at poprotektahan niya siya. At pinuntahan nila ang taong ito na isang manlalakbay na naglalakbay mula sa isang bansa patungo sa isa pa at nagsasalita rin ng wika ng Paris. Sa gabi pumunta si Floki sa Athelstan at pinatay siya. Binuhat siya ni Ragnar at inilibing sa pinakamataas na bundok. And was very sad about his death. Wala nang paulit-ulit na nagsasalita sa kanya, patawarin mo ako kaibigan ko, hindi sa ginawa ko kundi sa gagawin ko. Sinusuot niya ang krus ng Athelstan dito na nagbago si Ragnar magpakailanman. Patawarin mo ako kaibigan ko, hindi sa nagawa ko. Alam ko na kung ano ang gagawin ko. Darating sila sa Paris, malapit na silang mag-camp. Sinabi ni Paris Ragnar kay Floki na nami-miss niya ang Athelstan at kung narito siya ay tinulungan niya kami sa plano
Nagalit si Floki sa mga salita ni Ragnar at ginawa niya ito para sa Diyos kaya ginawa siyang pinuno ni Ragnar at sinabihan siyang gumawa ng plano. Sinabi ni Floki na makakagawa siya ng malaking hagdanan para umakyat sa pader ng Paris. Ginawa ito ni Ragnar para tanungin si Floki sa Diyos at na ang pagpatay kay Athelstone ay hilaw na. Si Floki ay nagtayo ng mga tore at pumunta kami sa Wessex. Nakatanggap ang hari ng balita na ang prinsesa ng Marseille ay maaaring magtaksil sa kanya. At pinatay ang mga tauhan ng hari. Sinugo niya ang kanyang anak at pumasok. Mercia at nalaman na ipinanganak ng prinsesa ang isang anak na lalaki. Ang kanyang ama na si Ragnar ang dakilang nagutos siya sa pagpatay kay Ethel na lobo, ngunit kinumbinsi niya siya na kung papatayin siya nito ay magkakaroon ng dahilan upang salakayin ang kanyang ama at maging hari ng Wessex at Mercia. Pumunta kami sa Ragnar, lahat mga barkong nilagyan ng mga tore at hagdan. Laderta at isa pang grupo na umaatake mula sa gilid ng gate upang sirain ito at sa Paris lahat ng mamamayan ay nagtatago at ang mga hukbo ay naghahandala at ang mga kasama niya ay pumunta sa gate na may dalang malaking kalasag at subukang sirain ang gate. Hindi nila magawa, nagdala sila ng 2 malalaking arrow sa pinto at hinayla ang pinto kasama ang mga kabayo. Ragnar at ang mga barko ay umabot sa pader at itinayo ang mga tore. Umakyat sila sa hagdan upang tumama at mahulog at marami sa hukbo ni Ragnar ang namatay at siya ay nagbuhos ng langis sa nasunugin sila. Nagulat si Ragnar na pinabayaan siya ng mga Diyos. Ang anak na babae ng hari ng Paris pumunta para kumuha ng lumang bandila para sa isang klerigo at pumunta para suportahan ang kanyang army. Nakita ni Ragnar sina Bjorn at Rollo na umakyat sa hagdanan. Tumakbo siya papunta sa kanila at umakyat at pumatay ng maraming sundalo, ngunit nahulog sina Rollo at Bjorn sa tulay na dayuhan. At alam ni Ragnar na tapos na siya at tumingin siya sa Paris at bumagsak sa pader at pumunta kami sa Las Arta. Maaari nilang buksan ang pinto at hanapin kasama at walang laman ang koridor. Tumakbo sila papunta sa lungsod at nakahanap ng mga bakal arrow at umatras matalo sa digmaan. Utang ni Ragnar na umupo mag-isa at nakipag-usap kay Ethelstein at sinabi sa kanya na matyaga siya kay Flock. Ngunit may plano siya na maganda ang Paris gaya ng sinabi nila sa kanya at na masupil niya ito. Sinabi ni Rollo na naging malapit sila sa kanila at sa susunod na magtatagumpay sila. Floki, pakiramdam na ang mga Diyos iniwan siya at sa gabi sinubukan nilang muli, ngunit hindi pumunta si Ragnar dahil siya ay masyadong pagod. Pumunta si Landrata at pinatay ang mga bantay sa gate. Ang mga gwardya ay tumunog ng mga kampana para alerto ang mga sundalo ng pag-atake ng Viking. Sinunog ni Lagerta ang gate at ito ang hudyat para umatake si Rollo. Si Rollo at ang iba pang mga Viking ay pumasok, ngunit nakakita sila ng bakal silindro na may mga tinik na tumatakbo patungo sa kanila at napatay ang marami sa kanila, ngunit nasagasaan ni Rollo ang kanyang mga pagtalon sa kanya ay nagpatigil sa kanyang pag-atake sa kanya at hinihikayat ang iba na salakayin siya, ngunit isinara ng commander ng Paris Army ang tarangkahan at ang mga Viking ay umatras at ipinakulong si Rollo at ang mga kasama niya, ngunit ang lalaking ito sa manlalakbay ay hindi naabutan at naging mga bilanggo ng mga hukbo ng Paris. Ngunit nagpa siya ang hari na patayin ang isa pang lalaki. Sa panahon ng pagbitay sinabi niya na gusto kong may humawak sa kanyang buhok hanggang maging isang suntok at mamatay, at bago siya hampasin hinayla niya ang kanyang ulo at pinutol ang kamay ng lalaki at tumawa at nagpa siya ang hari ng Paris na magpapadala siya ng mga sundalo at isang interpreter para magsalin para makahanap sila ng solusyon at itigil ang pag-atake, at kung patuloy nilang aatakehin sila ay sasalakayin nila ang Paris. Sinabi ni Bjorn na nawalan sila ng 1,000 tao. Sa taglamig ay papalapit na at kailangan na nilang umalis. Sigaw ni Ragnar sa kanila. Ito ay nagsasabi sa kanila na maraming pagkakamali ang sanhi ng mga opinyon at pagkilos ng iba, ngunit ako ang hari at lahat ng kanilang mga plano ay nabigo at ako ang mamumuno. Ay nagpasya siyang salubungin sila. Bukas ng umaga pumunta si Ragnar upang makipagkita sa commander ng Paris Army na mag-isa at dinala ang manlalakbay upang isalin para sa kanya. Inalok nila siya ng ginto at pilak at sinabi sa kanya na mas mabuting sumang-ayon sila dahil may mga hukbo. On the way to help Paris, Ragnar says the offer is little. I know walang lalapit sa iyo. Sabi niya, malapit na akong mamatay. Gusto ko ng isang request na makapasok sa Kristyanismo para makasama ang isang Kristiyanong kaibigan niya. Sabi niya, fine, ihahanda ko ang mga relihiyosong ritual para sa ikaw. Ay sumisigaw siya at sinabing ang kailangan lang namin ay tubig at tubig sa paligid namin. Sabi niya, gusto kong mangyari ito ngayon. Magsisimula sila sa Rollo Las
lumabas Artha at pumunta si Floki para tingnan kung ano ang nangyayari. Dinala niya sa kanila ang ginto at pilak na napagkasundoan nila at pinalakad sila, ngunit si Ragnar ay naghihingalo at siya ay napakasakit at ang buong army ay alam kung ano ang ginawa ni Ragnar at sinabi nila na siya hindi sila mamuno dahil naging Kristiyano siya. Dinala ni Ragnar si Bjorn at sinabi sa kanya na hihilingin ko sa iyo ang isang kahilingan dahil ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayong lumipas ang 1 buwan at hindi umalis ang mga Viking. Sinabi sa kanya na si Ragnar ay may sakit at naghihingalo at pinuntahan siya. Tinanong siya ni Ragnar na kung siya mamatay ay ililibing siya sa paraang Kristiyano. Ang army commander ay sumang-ayon, ngunit sa kondisyong dalhin nila ang bangkay sa simbahan at kunin ito ng mga lalaki walang armas at ang iba ay naghihintay sa labas ng pader. Na namatay si Ragnar ay inilagay nila siya sa isang kabaong at binuhat siya at pumasok sa simbahan sa loob ng kabaong at nagsimula ang prosesyon ng libing nang biglang lumabas si Ragnar sa kabaong at pumatay ng isang tao at nahuli ang prinsesa. Lumabas siya sa gate at binuksan ang pinto. Nagutos si Bjorn sa army na salakayin si Ragnar. Let's ang prinsesa ay umalis siya at halos hindi makatayo kaya't ang hula ng The Clairvoyant ay matutupad at ang taong mananakop sa Paris ay magiging isang patay na tao. Mula sa mga buhay ay papasok sila at kukuha ng mga kayamanan at lalakad dahil walang sapat na army sa kupin ng Paris, ngunit napagkasundoan nila na gagawin nila. Bumalik muli sa Tagsibol at pumayag na iwanan ng isang bahagi nila sa pangunguna ni Rollo at Binshot dahil si Ragnar ay may matinding karamdaman at ang hari ng Paris ay nagpadala ng mensahero kay Rollo at inalok siyang maging hari at maging asawa ng prinsesa kapalit lamang ng isang fight with Paris against Ragnar's brothers. As usual, Rollo agrees in the 3rd season of the Viking series. And don't forget to like the video, subscribe to the channel and leave a nice comment like you. After they reach Kat Ikat and Ragnar is still sick, the Orn enters kasama ang mga kayamanan na kinuha nila kay Paris at sa asawa ni Ragnar. Nakaupo sa upuan ng hari at nakita namin siyang pumunta sa Fortunate Alert. Posible bang maging reyna ng Kattegat? Sabi niya posible at pumunta si Floki kay Ragnar para magsagawa ng ritual para pagalingin si Ragnar. Sinabi ni Bjorn sa mga tao na nagtagumpay sila sa pagpasok sa Paris. Sinabi niya sa kanila na sinabi ng kanyang ama sa kanya na nagtagumpay sila salamat sa Athelstan at kinukundena niya si Floki sa pagpatay kay Athelstan Lagertha at bumalik ang Guya sa kanyang nayon at sinabi ng Guya sa mga tao na magkasama silang mamamahala at ito tutol ang tao. Sinabi niya kay Calf na hindi siya at ang kanyang pamilya ay hindi sumang-ayon. Kinabukasan ay nagtitipon si Calf ng mga tao at sinabi sa kanila na nakita ko na may ilang tao na hindi sumang-ayon sa aking desisyon na ako ay dapat mamuno ng sama-sama. Para sa kadahilanang ito ang mga hindi sumasang-ayon ay dapat ilagay ang kanilang mga armas sa wala na ang kahoy at lahat ng kalaban at inutusan sila ng Guya na patayin sa pusa. Makuha si Ragnar rises at bumalik sa kanyang trono muli at nakita si Floki bound sa plaza at alam niya na naghari si Bjorn bago ang mga tao at sabi ni Ragnar kay Bjorn, kung gusto ko siyang arestuhin matagal ko na siyang inaresto, ngunit ngayon ay inilagay mo kami sa isang hindi na mababawi na desisyon at ngayon kailangan kong parusahan ang aking kaibigan na si Ragnar. Bjorn ay nagtanong kung sino ang gumawa ng desisyon na ang naghihintay sa Paris ay sabi ni Rollo. Bjorn, ako. Siya ay tumutugon muli ng hanggal na desisyon. Bjorn, siya ay aking tiyuhin sa Ragnar at siya ay aking kapatid din at mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Kinabukasan sinabi ni Bjorn kay Ragnar na ako ay lalabas sa kagubatan ng mag-isa at may isang maliit na bahay sa gitna ng kagubatan. Pupunta ako sa kanya para subukan ang aking pagkalalaki at sinabi sa kanya ni Ragnar kung bakit tayo nasa taglamig at baka hindi ka na mabuhay at sinabi ni Bjorn gagawin ko ito dahil hindi ka sigurado na mabubuhay pa ako at sinabing patunayan mo akong mali at pumunta si Bjorn. Pumunta ang asawa ni Floki at dinalhan siya ng pagkain. Hiniling sa kanya ni Floki na tulungan siyang makatakas, ngunit tumanggi siya dahil natatakot siyang papatayin siya sa Paris. Ginawa ng hari ang kanyang anak, ang magandang prinsesa na si Mary Rollo. Hindi niya ito gusto at hindi sila makapag-usap dahil sa iba't ibang wika ay nakarating kay Rollo ang balita na kalahati ng kanyang mga tauhan ay hindi sumasang-ayon sa kung ano mayroon siya. Tapos na at aawayin siya dahil naging Kristiyano siya. Pinuntahan sila ni Rollo at pinatay silang lahat. May kayamanan ka sa labas ngayon ay darating. Kinabukasan tumakas si Floki at lumabas ang mga tanod. Hinanap siya kasama ang mga anak ni Ragnar. Pumunta si Ragnar kay Floki asawa at nalaman na tinulungan niya siyang makatakas, ngunit pinahahalagahan niya ang pagmamahal nito sa kanyang asawa at hinayaan siyang hindi naparusahan. Binigyan siya ng mga bagong damit para sa taglamig. Kinuha ng mga sundalo si Floki at dinala
nagtiwala siya sa Ragnar. Sinabi sa kanya ni Ragnar kung bakit hindi ka iniligtas ng mga Diyos, papatayin mo si Athelstan para sa kanila na gusto siya ni Ragnar. Upang maunawaan na pinatay niya si Athelstan dahil sa selos hindi ang mga Diyos, ngunit hindi sumagot si Floki. Sinabi niya na pinahirapan mo ako at ngayon pahihirapan kita. Itinali nila siya sa loob ng isang bundok at bumagsak ang tubig sa kanya upang hindi siya makatulog. Na ginawa mo magdusa ako at ngayon ay pahihirapan ko kayo at mayroon akong napakagandang parusa para sa iyo sa Wessex. Nalaman ni Haring Egbert na hindi gusto ng mga tao ng Mercia ang ginawa ng reyna ng Mercia sa kanyang kapatid at ikinulong nila siya at ang kanyang anak. Ipinadala ni Haring Egbert ang kanyang anak na si Ethelwulf upang iligtas siya pagdating niya sa Mercia nang makita ng mga gwardya. Inutusan nila siyang patayin ng prinsesa at ang kanyang anak, ngunit pinatay ni Ethelwulf na anak ni Egbert ang mga gwardya at nailigtas ang prinsesa at ang kanyang anak. Sa huling sandali ay pumunta si Ragnar sa asawa ni Floki at nakita siyang naghuhukay ng libingan para sa kanyang anak dahil siya namatay at tinulungan siyang hamukay. Si Rollo tinulungan ang hepe ng gwardya sa Paris at nag-set up ng bagong insurance plan para sa kanilang pagtatayo ng mga tower sa magkabilang panig ng ilog na konektado ng mga tanikala. Kapag dumating ang mga bangka ni Ragnar ay itinaas nila ang mga kadena at pinatay sila gamit ang mga palaso at ang anak of King Horek, ang pangalan niya ay Erlanger. Alam niya na Bjorn nag-iisa sa kakahuyan. Dinala nila ang isang assassin at binigyan siya ng pera para patayin si Bjorn para makaganti kay Ragnar sa pagpatay sa kanyang ama. Isang oso at nagawang patayin siya, ngunit siya ay nasugatan at sinubukang gamutin ang sugat. Si Bjorn ay magiging mas malakas kaysa dati. Sinusubukang ipaliwanag ni Rollo sa kanila na gusto niyang matuto ng Pranses. Pumunta si Ragnar kay Floki at nagtanong sa kanyang asawa, hindi mo ba sinabi kay Floki? At napagtanto ni Floki na ang kanyang anak na babae ay patay na at siya ay dumadaloy sa kinabukasan. Ay naisip ni Ragnar si Ethelstan at sinabihan niya siya ng awa at pinuntahan niya si Floki. Nakita niya ang kanyang asawa na si Floki na may hawak na pinggan para mag-imbak ng tubig para makatulog si Floki at pinalaya siya ni Ragnar at pumasok sa Wessex. Dumating ang anak ng Hari Ethellobo at nagpasalamat si Prinsesa Mercia kontra. Ipinakilala ng hari ang kanyang anak sa kanya at sinabi sa kanya na ito ang kanyang anak ni Ragnar. Rollo, kanyang asawa, na ang prinsesa ay naghahanda para sa diborsyo mula sa kanya, ngunit nagulat siya na natutunan niya ang kanilang wika para sa kanyang kapakanan at hinubad niya ang kanyang bracelet at sinabing ito ay napakahalaga sa kanya, ngunit ayaw pa niya dahil para sa kanya at pinawalang bisa ang diborsyo. At nang maramdaman ni Bjorn na may sumusunod sa kanya at lumitaw ang upahang mamamatay, ngunit sinaksak niya ito at sinaktan siya gamit ang mga gamit sa pangangaso at itinali siya sa puno at nakita ang singsing sa kanyang kamay at kinuha ito mula sa kanya at pinatay siya. Nahanap ni Ragnar ang dalagang ito at nalaman na binili siya ng kanyang asawa. Nalaman niya na siya ay mula sa Paris at sinalakay ng mga Viking ang kanilang barko na kinuha kasama siya at binigay ni Ragnar ang kanyang kalayaan at dinala siya sa isang malayong bahay na iyon. Pagmamayari niya at ginawaran siya ng pinaghalong halamang gamot at sabihin sa kanya na ito ay isang gamot. Pumasok si Ragnar sa isang guni-guni sa paglipas ng panahon at naging gumundito. Naabot ni Bjorn ang kanyang ina na si Ladrotha at sinabi walang sino man ang nangyari sa kanya. Pumunta siya sa asawa ni Erlanger. Sinabi niya sa kanya na tinatrato siya ng kanyang asawa na parang isang alipin at nag-alok na sumama sa kanya at pumayag siya. Ginawa ito ni Bjorn dahil alam niyang siya ang may-ari ng singsing, ngunit wala siyang patunay. Makalipas ang ilang araw, isang hari na nagngangalang Harold ang dumating sa Katigat at nais na samahan si Ragnar sa pag-atake sa Paris. Habang naghahanda silang lahat para sa digmaan, pumunta si Ragnar sa kasambahay at hiniling sa kanya na gawin siyang higit pa sa gamot na ito at sa palagay niya ay gamot pa rin ito sa Connecticut. Naghahanda sila na sumali kay Ragnar. Ipinakita ni Bjorn ang singsing sa asawa ni Erlanger. Sinabi niya sa kanya na alam niyang ang singsing na ito ay pag-aari kay Haring Erlanger. Kasabay ng pagpatay ni Lasarta ang Guya sa Katugat, lahat ay nagdiwang, ngunit iniwan sila ni Ragnar at pumunta sa katulong at sinabi sa kanya na ang kanyang kaibigang si Athelstan ay namatay at na siya ay napakatanda na at sinabi sa kanya ang tungkol sa Paris. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kolonya ng Wessex at napinatay sila ni Haring Egbert. Kinuha ng asawa ni Ragnar ang mga boneless kay Floki para maturuan siya ni Floki tungkol sa relihiyon at lumabas siya para makipaglaro sa mga bata at nagalit at pinatay ang isa sa mga bata at siya ay magiging isang napakamarahas na bata. Pumunta si Ragnar sa manghuhula at tinanong siya kung kailan siya mamamatay. Sinabi niya na mamamatay ka kapag nakita ka ng mga bulag.
Bumalik si Ragnar sa kanila at sinabi sa kanila na sa wakas ay pupunta na sila sa Paris. Binibigyan niya ang kanyang mga anak ng Pulse Heiress ng pagkalalaki at sinabi sa kanila na gagawin nila. Sumama ka sa kanya dahil hindi siya nakasisiguro na mahanap sila na may slog at pumunta siya sa kasambahay at hiniling dito na dalhan siya ng maraming gamot. Sinabi niya sa kanya na wala siyang gagawin maliban kung sumama siya sa kanya at pumayag si Ragnar dahil mayroon siyang naging addict sa Wessex. Nagpa siya si Eckbert na ipadala ang anak ni Athelstone na si Alfred sa isang pilgrimage at si Ethelwulf ay sumama sa kanya sa katagat. Lahat ng hukbo ay naghahanda at patungo sa Paris ay makakasama ni Floki si King Harold dahil siya ay galit kay Ragnar. Sila maabot ang isang nayon bago patayin ng Paris ang mga sundalo. Arestuhin ng isa sa mga sundalo na igapos siya at ipadala siya upang makita ang kanyang patunay ng kanilang presensya. Hanggang sa makarating si Rollo sa Paris ay magkakaroon siya ng maraming barko at labanan ang kanyang mga kapatid sa dagat. Nalaman ni Ragnar mula kay Latrutha na siya ay buntis at sinabi sa kanya na hindi ka dapat pumunta at sinabi niya sa kanya na nalaman niya mula sa manghuhula na mamamatay na siya. Pumunta si Haring Edward upang makilala ang isa mga prinsipe na nagrebelde laban sa prinsesa Mercia Contrat at sinabi sa kanya na gusto niya upang maalis ang prinsesa bilang kapalit. Binhi niya ang hari ng Mercia kay King Egbert at naging hari ng Wessex at sumang-ayon si Mercia. King Egbert kinabukasan ay lumipat si Ragnar sakay ng barko upang marating ang lugar ng ginagawa nilang kampo at sinabi sa kanya ni Bjorn na walang bakas ng kampo. Sabi niya talagang nagulat ka sila ay darating sa Paris at makikita si Rollo na nakatayo na walang parusa na nakasuot ng maharlikang damit at ginaising ni Ragnar si Bjorn at sinabing narito ang iyong tiyuhin at sa camp sinabi niya sa kanila na si Rollo ay nagtayo ng 2 tore at na sila ay maglalayag at magpoprotekta sa kanilang sarili. Na may mga kalasag at napahihintulutan niya si Las Arta at ang isang grupo ng iba pa na salakayin ang mga tore mula sa lupain at sinimulan nilang ipatupad ang plano at ang mga barko ay patungo sa mga tore at legit at ang mga kasama niya sa lupa ay lumipat patungo sa tore kung saan si Rollo ay ngunit sila ay natigil sa makabagong Rollo. Nakita niya sila at pinaulanan sila ng mga palaso at si Rolla ay pinaputukan nila ng kanyang mga palaso kay Ragnar ngunit nagtago sila sa shields. Nagpatuloy sila sa paglalayag. Binigyan sila ni Rollo ng senyales para sa pangalawang tore at hinayla ang kadena koneksyon sa pagitan ng 2 water tower na dinadala ng barko. Si Floki at King Harold ay tumaob at lumubog sa trangka sa gilid na ito. Nagpadala si Rollo ng mga sundalo upang labanan sila at ang kanilang bilang ay marami at nakakabit at ang mga kasama niya sa pag-alis sa panig ni Ragnar ay nakita niya ang paglubog mga barko at ang kanyang mga sundalo na pumapatay sa tubig. Siya ay nagulat at nakita Floki sa tubig at siya ay namamatay at siya ay lumusong sa tubig upang iligtas siya at si Ragnar ay lumabas at sinigawan ang kanyang kapatid si Rollo. Sinabi niya na iniligtas kita noong lahat ay gusto kang mamatay. Kapag ang lahat ay gusto kang mamatay hindi ko na namalayan. Lahat sila ay umatras at bumalik sa camp. Gayunpaman, nakita nila ang kampo na nasusunog at ang asawa ni Floki ay nasunog at nakita ni Ragnar ang kanyang mga anak na buhay. Tinanong ni Bjorn si Ragnar kung ano ang kanilang gagawin at kung sila ay manatiling maaari silang atakihin muli. Sinabi ni Ragnar na inalis na nila si King. Umatras si Harold at sinabing tiyak na hindi totoo ang mga kwentong naririnig niya tungkol kay Haring Ragnar at natalo siya at madaling umatras. Biglang sinabi sa kanila ni Ragnar na dito sila nagkakampo at lahat sila ay nagulat dahil ito ay isang lugar sa kabundukan at walang mga puno o anumang bagay at gagawin niya. Utusan silang tanggalin ang mga bangka at itaas ang mga ito sa bundok at ibaba ang mga ito sa kabilang panig at sa ganitong paraan ay dadaan sila sa mga tore ng Rollo at hindi kami aatras at bawat isa sa kanila ay lilikas ang mga barko na tinitingnan ni Ragnar si Floki at sinabi ikaw magagawa ito. Sinabi ni Floki na kaya kong gawin iyon para sa iyo at nagsimula sila sa plano ni Ragnar. Gumawa si Floki ng mga winch ng bangka at itinaas ang mga ito sa bundok. Pumunta si Ragnar sa kasambahay at sinabi sa kanya na gusto ko ng gamot at sinabi niya wala na masyadong natitira at sinabi niya sa kanya na ang gamot na ito lang ang nagtulak sa akin na dalhin ka sa akin at nagbanta na papatayin siya. At sinabi niya sa kanya na sasabihin niya sa iba ng mga tao ang nangyari sa Wessex Colony. Nalunod siya ni Ragnar at pinatay siya at kinuha ang natira sa kanyang gamot at nakita siya ng kanyang mga anak at sa kabilang banda, bumalik si King Aecri kay Wessex pagkatapos ng lahat ng mga prinsipe.
Itakwil ang hari ng Mercia. Sinabi niya sa prinsesa na siya ay naging hari ng Wessex at Mercia at pinalayas siya at sa gabi ay pumunta ka sa Eckert at subukang patayin siya ngunit pinatay siya ng asawa ng kanyang anak upang iligtas siya at sinabi niya sa kanya kapag siya namatay na pumatay ka ng 2 tao at siya ay buntis. Si Eckberg ay hinirang na opisyal na hari ng Mercia at Wessex at sinabi sa kanya ni Haring Ayla na kami ay mga kaalyado at dapat mong sabihin sa akin at isama si Mercia at sinabi ni Eckward na hindi tayo pantay ngayon. Namatay si Longitha ng kanyang anak sa Ragnar Consols. Ang kanyang Erlanger ay pumunta sa asawa ni Bjorn at sinabi sa kanya na patayin siya kung hindi niya gagawin ang kanyang anak ay papatayin at kinuha niya ang kanyang busog at pumunta kay Bjorn ngunit siya ay tumalikod at pinatay si Earl sa kanyang kabilang gilid at sa wakas ay maialis na nila ang iba pang mga barko mula sa bundok ng Ragnar ay napakasakit at may mga guni-guni dahil sa kakulangan ng gamot at sinabi ni Bjorn na hindi siya papasok sa Paris nang wala siya. Sinabi ni Ragnar na hindi ako pumunta rito para sa Paris kundi para kay Rollo at hinanap nila si Ragnar na naghihintay sa kanila kasama ang isang malaking hukbong sina Ragnar at ang mga kasama niya. Roller ships at patayin ang mga sakay ni Bjorn. Hinawakan ng busog at hinampas sa tabi mismo ng ulo ni Rollo. Iminungkahi ng mga sundalo ni Rollo na umatras siya para makapag-regroup sila at sinabi ni Rollo sa kanila na aatake sila hanggang sa mapatay nila si Ragnar at magsimula ang labanansa. Ang 2 hukbong sumama kay Ragnar ay pumunta kay Rollo at patuloy silang naglalaban at nasugatan si Lagertha at naabutan siya ni Bjorn at nasugatan si Floki. Hinawakan ni Rollo ang kanyang sandata at tinakbuhan si Ragnar ngunit pinilit siya ng mga tagasunod ni Ragnar na umatras sa pamamagitan ng puwersa. Si Rollo ay nasugatan. Si Ragnar ay malubhang nasugatan. Hindi niya matanggap ang nangyari at natalo siya at nawala si Ragnar sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng pagkatalo ni Ragnar sa kanyang kapatid si Rolla, Ragnar ay nawala ng maraming taon at may dumating sa katikat. Sinabi niya sa kanyang ipinanganak na malapit siya kay Wessex at natuto mula sa isang tao doon na sinabi niyang anak siya ni Ragnar at sabihin sa kanya kung ano ang nangyari sa paninirahan ng asawa ni Wessex. Ragnar, sabi niya wala silang alam tungkol kay Ragnar at wala na siya. Pagkatapos ng digmaan pumunta si Bjorn para sabihin sa kanyang mga kapatid ang tungkol sa pakikipag-ayos na ikinagagalit niya dahil alam ni Ragnar ano ang nangyari at hindi sinabi. Sa pumunta si Bjorn kay Floki para tanungin siya at nalaman niyang alam niya pero sinabihan siya ni Ragnar na huwag sabihin kahit kanino. Hiniling sa kanya ni Bjorn na gumawa ng mga bangka para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na kumuha siya ng mapa mula Paris hanggang gitna silangan at na gusto niyang maglayag doon at sinabi ni Floki na sasama siya sa kanya. Muling lumitaw si Ragnar at bumalik sa Kattegat at nagulat ang mga tao sa kanyang pagbabalik at nakitang iniwan niya sila at nasa Ron. Tumayo si Ragnar at sumigaw at sinabihan sila na may karapatan kang kamuhian ako ngunit pagkatapos ng digmaan ay walang sumuporta sa akin at inilabas niya ang kanyang espada at sinabing kung sino man ang gustong pumatay sa akin ay magiging mga anak ni Haring Ragnar. Lumitaw si Oba na lumapit sa kanya at niyakap siya sa kabilang panig. Pagkatapos ng digmaan Rollo ay ipinagdiriwang ng hari ng Paris at ng mga tao nito at ginagawang hari. Tinanong siya ni Rollo Caesar ng Paris Ragnar's sons kung bakit siya bumalik at sinabi niya sa kanila na siya ay bumalik upang makita kung ano ang ginawa ng kanyang mga anak at ang pagsalakay sa England. Bjorn ay nagpakita ng mapa na mayroon siya at sinabi sa kanya na siya ay pupunta sa gitnang silangan at iyon naghahanda si Floki ng mga bangka para sa kanya. Pumunta si Ragnar papunta kay Floki at nakita niya ang mga bangkang ginawa niya. Sabi ni Ragnar, ngayon ay nakipagkasundo ka na sa anak ko. Gusto niyang pumunta sa Wessex. Sinabi ni Floki na dapat ay matagal na tayong nakapunta at sinabi sa kanya na kaya niya huwag kang sumama sa kanya at nangako siyang ipinanganak na siya ay maglalayag kasama niya at sinabi ni Ragnar na ako, pakiramdam ko ay hindi nakita makikita at aalagaan ang aking pamilya at aalis kasama ang mga anak ni Ragnar. Sila ay nasa gubat at makikita natin ang marahas na laban namin sa kanyang mga kapatid at bagaman hindi siya makatayo ngunit maaari pa rin niyang makipagkumpetensya sa kanila at bugbugin din sila. At bumalik tayo kay Ragnar at pumunta siya kay Las Aretha at iminumungkahi na sumama siya sa kanya. Ang settlement na ito ay sinabi niya na ikaw ay hari at tinalikuran mo ang iyong mga responsibilidad at ang iyong mga tao. Sinabi niya sa kanya na nakagawa siya ng maraming maling desisyon at hinihiling sa kanya na patawarin siya at na sana ay hindi niya ito iniwan noong nakaraan at nanatiling magsasaka. At umalis sa kanyang daan nakakita siya ng isang puno at atali ang
isang lubad upang magbigti ngunit ang lubad ay naputol at siya ay nahulog. Siya ay bigo at desperado at na ang lahat ay tumangging sumama sa kanya. Bumalik siya sa Cotegant upang malaman kung ang aming paghihintay ay nakakagulat na siya lamang ang pumapayag na sumama sa kanya. Si Wessex kinabukasan ay pumunta si Ragnar kay Bjorn at sinubukang kumbinsihin itong sumama sa kanya ngunit tumanggi si Bjorn ngunit sinabi niyang iiwan niya ito sa mga bangka at sa gabi ay dumating si Langet sa Kattegat upang makita ang kanyang anak bago niya iwan ang asawa ni Ragnar. Isang slog ang nagsalita sa kanya ng mayabang. At sinabi sa kanya na siya ang hari ng Kattegat. Lasarte ay hindi gusto ang usapan na ito at siya ay lumayo. Sinabi niya na siya ay mas karapat-dapat sa Kattegat at na kanyang ninakaw ang kanyang asawa at Kattegat mula sa kanyang. Bjorn at Floki ay naghanda kasama ang hukbo at mga bangka. Habang papunta sila sa silangan ay sinisikap ni Ragnar na ipasok ang mga tao sa kanyang hukbo ngunit kukunin ni Bjorn ang lahat ng makapangyarihang mga mandirigma at ang iba pa sa mga tao ay nagalit kay Ragnar at nainiwan niya sila at namatay ang kanilang mga kamag-anak sa kolonya dahil nagtiwala sila sa kanya. Pumunta sina Ragnar at Nivar upang kunin ang kanyang libing kayamanan at ipamahagi ito sa mga tao upang pumayag silang sumama sa kanya ngunit matanda na sila at hindi ang mga mandirigma. Ragnar at Nivar ay naghanda ng 3 bangka para pumunta sa Wessex, isang slog na nangangarap na may bagyo. Sa Ragnar at sa aming Diet Sea ay talagang may bagyo ngunit nailigtas ni Ragnar si Ivar. Sa umaga nakita nila ang kanilang mga sarili sa dalampasigan at kasama nila ang ilang mga tao at ang iba ay nalunod at ang mga barko ay nawasak at ang mga taong nakaligtas ay nagsabi kay Ragnar na siya ay may nagdulot ng kaguluhan sa kanila at nasabihin ni Ragnar na dapat nilang alisin ang mga nakaligtas bago pinapatay nila sila. At sa gabi Ragnar ay natapos ang aming pagpatay silang lahat ay sinabi ni Ragnar na espesyal ka at dapat lagi mong mahalin ang iyong sarili sa paraang ikaw at iba ang tingin sa Bjorn na abot nila ang tuwid na nasa ilalim ng kontrol ng kanyang tiyuhin si Rollo. Ang solusyon ay nabuksan nila ang gate para sa kanila o lumaban. Si Bjorn ay pumunta para kausapin si Rollo. Kinuha ni Rollo ang mapa mula sa kanya at ikinulong sila at si Legenta ay sumama sa kanyang army at pumasok sa Kattegat ngunit itinigil ang digmaan at sinabi na siya ay ipinanganak at nanirahan dito at hindi siya makakapatay ng sinuman at nandito siya para bawiin ang kanyang ari-arian. At isang hampas ang lumabas kasama ang kanyang espada at sumuko at sinabi sa kanya, kung papatayin mo ako ay maghihiganti ang aking mga anak sa iyo. Kapag siya ay tumalikod ngunit pinatay ni Lagertha, dinala ng kanyang Rollo si Bjorn at dinala sa kanya ang eksperto sa mga mapa at alam niya ang lahat tungkol sa silangan at kung paano pumunta sa Espanya at doon ito pinamumunuan ng Islamic Caliphate. At sinabi ni Rollo na hindi kita pababayaan maliban kung sasamahan kita sa paglalakbay na ito at talagang pumunta ka kasama nito sa Kattegat na alam ni Oba at ng kanyang kapatid na pinatay ni Lachata. Ang kanilang ina na si Owa ay sinubukang patayin si Lagertha ngunit natalo siya ng mga Gar-Arts. Sinabi ni Lagertha sa kanila na kayo ay mga anak ni Ragnar at malugod kayong tatanggapin anumang oras at hinayaan ko sila at sa kabilang panig ay mayroon si Ragnar. Dumating sa Gate of Wessex at pinasok ito ng mga tanod. Si Ragnar ay binugbog ng mga tanod at inilagay nila si Ragnar sa isang hawla nang malaman ni King Effort na siya ay naging malungkot dahil itinuturing niyang kaibigan niya si Ragnar kahit na siya ay kanyang kaaway at pumunta siya para makita niya. Sinabi niya kay Ragnar na walang mananakit sa iyong anak na si Ivar. King Egbert pinalaki niya ang kanyang anak mula kay Prinsesa Mercia. Sabi ni Princess Quentreth, Ragnar hindi niya anak at nagsinungaling ang prinsesa sa kanya at nakipag-inuman kasama si Haring Egbert. Ragnar sinabi sa kanya na sinabi sa kanya ng Fortune Taylor na hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nakikita ng bulag ngunit kailangan mo akong patayin. At patuloy nilang pinag-uusapan ang kamatayan at ang mga Diyos at ang pagkakaiba ng Kristyanismo at ang Viking na dinala ni Haring Egbert si Alfred na anak ni Athelstan at niyakap siya ni Ragnar. At tungkol sa kaibigan ni Athelstone na si King Egbert ang nagsabi niyan kay Ragnar, hindi niya magagawang ibigay ang kanyang wish at hindi rin niya magagawang patayin siya. Sabi ni Ragnar, ibigay mo ako kay King. Matagal na niya akong gustong patayin ni Haring Egbert. Gusto siyang paalisin pero sinabi sa kanya ni Ragnar na alam ng mga anak ko na ako pumunta dito at lumaki na sila at marami na sila at sigurado akong papatayin kanila. Pero kung ipapadala mo ako sa King Ale at pabayaan ang anak ko, sasabihin ko sa mga kapatid ko na sinubukan mo akong tulungan para pagdating nila ay Ale at King Egbert lang ang papatayin nila. Sumang-ayon na kausapin ni Ragnar si Ivar at sinabi sa kanya na ginagamit niya ang kanyang galit ng matalino at ginagawa niya
niyang iba ang kanyang pag-iisip sa mga nakapaligid sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kasunduan nila ni Eckert at sinabihan siyang sabihin sa kanyang mga kapatid na papatayin siya ni Haring Hale at Eckberg at ginawa ni Ragnar ang lahat ng ito dahil gusto niyang maghiganti kay Haring Egbert para sa ginawa niya sa kolonya, ngunit walang gustong sumama sa kanya. Ngunit kung papatayin nila si Ragnar ay magsasama-sama silang lahat para sa paghihiganti bago ipadala sa nakilala ni King Ale Ragnar si Alfred na anak ng Athelstan at ibinigay sa kanya ang kwintas ng kanyang ama, kaya't inilagay nila siya sa kulungan at dinala siya kay King Ale Ragnar. Makikita ka mula sa amoy ng takot mula sa mga sundalo sa paligid mo, at dito napagtanto ni Radnor na siya ay tapos na ito ang kanyang mga huling araw at mamamatay siya gaya ng sinabi sa kanya ng manghuhula na mamamatay siya kapag nakita ka ng bulag ikalawang araw na dumating siya sa hari. Ale, sinabi niya sa kanya na gagawin niya itong tabusan para sa kanyang mga nakaraang pagkakamali bago siya patayin, at ibiniti nila siya sa hawla at binugbog siya ng spears at sinakal siya at sinunog siya ni King Ale at humingi ng awa sa kanya at tinanggihan ni Ragnar si Ragnar sa lahat ng ito. Pagpapahirap at hindi nagsasalita, at si King Il ay gumuhit ng krus sa kanyang ulo. Nagsalita si Ragnar ng maliliit na hayop na galit ng husto kapag narinig nila ang pahirap ng pinakamalaking ibig sabihin niya ay magagalit ang kanyang mga anak kapag nalaman nila ang nangyari sa kanya, at sa ikalawang araw naghukay sila ng malaking butas at naglagay ng maraming ahas. Si King Egbert ay nakatago at itinapon nila si Ragnar sa hukay sa pagitan ng mga ahas, at ng mga ahas ang pumatay sa kanya. Namatay si Ragnar sa isang napakalungkot na eksena. Bumalik si Ivar sa Kattegat at sinabi sa kanyang mga kapatid kung ano ang nangyari, at na namatay si Ragnar at nalaman niya na pinatay ni Lagertha ang isang aliping babae at pumunta sa kanya at sinabi sa kanya na siya ipaghihiganti ang kanyang ina at papatayin siya. Pumunta si Lagertha sa manghuhula at tinanong siya kung papatayin siya ng isa sa mga anak ni Ragnar at sumagot siya ng oo, at sa kabilang banda ay dumating si Bjorn sa isang bansang Muslim at sila ay pumatay at pumasok sa isang mosque at nakita nila ang mga taong nagdadasal at gusto ni Floki ang tunog ng tawag sa pagdarasal at nakatutok sila sa panalangin at walang mga rebulto na dapat ipagdarasal at pinipigilan niya silang patayin ang mga nagdarasal, at ang kanyang asawa ay nakahanap ng isang natatakot na batang babae at nagpas siyang kunin. Kasama niya siya at pinalaki siya, at tahimik si Floki dahil alam niyang ang pagkamatay ng kanilang anak ay nakakaapekto sa kanya. Bjorn at nakita ng kanyang mga kapatid na lalaki ang taong ito, ang taong may isang mata na kumakatawan kay Odin. Nalaman ni Bjorn na patay na si Ragnar at nagpa siya na bumalik sa Kattegat sa Kattegat na ipinakita ni Odin kay Oppa, at sinabi ni Ivar sa kanila na namatay si Ragnar. Ang mga ahas na sila sa Arta ay ginawang komersyo na lugar. Naghahanda ang magkapatid na Oba para sa hukbo. Nagbabayad si Ivar ng mga suhol sa mga tao para makontrol niya ang mga bantay na patayin si Ladrotha, ngunit lumitaw si Bjorn at sinabi kung papatayin ko siya dapat mo rin akong patayin dahil maghihiganti ako at alam kong gusto mong maghiganti, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang ipaghiganti ang ating ama at huwag mahati. At si Floki ay gumawa ng sasakyan magpakailanman para makipaglaban sa kanila. Kailanman ay gustong maging pinuno at may mga pagkakaiba sa pagitan nila, ngunit galit na sinabi ni Bjorn na mas matanda ako kaysa ikaw at ako ang sumama sa mga laban at lumaban kasama. Pumunta sila ni Ragnar sa England at nakita nila ang hari na may hukbo, ngunit ang mga Viking ay masyadong marami at sinira ang hukbo ni King Ale at sinabi sa kanila ang lugar kung saan namatay si Ragnar, at pumunta sila sa lugar at nagpasya silang patayin si Haring Ale sa The Manner of a Blood Eagle. Blood Eagle. The Blood Eagle ay isang paraan ng ritual na pagpapatupad ng yumaong na piling miyembro. Ayon sa dalawang kaso na binanggit sa mga alamat, ang mga biktima ay inilagay sa isang nakadapa na posisyon. Ang kanilang mga tadyang ay pinutol mula sa kanilang gulugad na may isang mapurol na instrumento, at ang kanilang mga baga ay nabunot sa bakana upang lumikha ng isang pares ng mga pakpak. Balikan natin ang mga kaganapan sa serye. Sa ganitong paraan wala nang natitira kundi si King Egbert sa kanilang paghihiganti sa Wessex. Nalaman ni Haring Egbert ang nangyari kay King El at ibigay ang lahat ng usapin ng pamahalaan sa kanyang anak dahil alam niyang tapos na ang lahat at naghihintay siya sa kanyang kamatayan, at pinakilos ng kanyang anak ang army at nalaman na ang mga anak ni Ragnar ay papunta sa Wessex at lumabas siya kasama ang army sa mga kampo malapit sa Wessex, at sa Calicut ay inatake sila ng taong ito, ngunit naitaboy ng hagdan ang pag-atake at nahuli siyang naninigarilyo ng karne. Malalaman mo mula sa kanya na si Haring Harold ang nagpadala sa kanya para na kapag bumalik siya sa pamamahala ay sinabihan sila ni Kattegat
May plano siyang pagsamantalahan ang mga kabundukan at kagubatan at kinabukasan ay nagpakita ang isang maliit na grupo ng army ni Ragnar sa hukbo ni Ethelwulf at sumugod sa sila tumakbo at nagtatago ang hukbo ni Bjorn sa kakahuyan at lumitaw ang isa pang grupo sa likuran nila at nang sinalakay sila ni Ethelwulf tumakas sila nagalit si Ethelwulf at sinabi sa kanyang hukbo na kailangan nilang pumunta sa mga barko ng mga Viking at wasakin sila para hindi sila makatakas at makubkob sila sa Wessex sa daan na nakakita sila ng mga palaso na parang ulan na bumabagsak sa kanila at lahat ng hukbo ng Ragnar sons sa paligid nila mula sa lahat ng dako at nagsimula ang isang napakalakas na labanan. Ito natalo ang lobo at siya at ang isang maliit na grupo ng nakaligtas ay umatras at bumalik sa Wessex upang kunin si King Egbert at tumakas, ngunit sinabi ni Haring Egbert na gusto kong mamatay dito. Ang hari formal na nagbitiw pabor sa kanyang anak na si Ethelwulf. Lahat sila ay umalis hanggang sa sila regroup and forge alliances. King Egbert at simbahan umiinom ang mga lalaki, wala nang iba pa sa Wessex. Bjorn at dumating ang magkapatid na lalaki at uminom sila. Nakita nilang walang laman ang lungsod at sinunog ang lahat at uminom sila at ang batang babae na kinuha ng asawa ni Floki para alagaan ay pinatay siya at pinatay ang sarili at iwanan ng inumin at lumabas din papatayin siya ng mga Viking, ngunit pinigilan sila ni Bjorn at inilagay siya sa parehong hawla ng kanyang ama na si King Egbert ay inalok niyang sumulat ng lupa sa kanila at ibigay ito sa kanila bilang kabayaran sa pag-areglo at na ito ay panaginip ni Ragnar at sinabi niya sa kanila bilang kapalit na pipiliin ko ang paraan ng kamatayan ko at sumang-ayon sila. Syempre hindi nila alam na inalis niya ang hari sa kanyang anak, ibig sabihin wala siyang karapatan na bigyan sila ng anumang lupang Egbert na pinili niya magpakamatay. At syempre sa lugar na gusto niya na ang banyo ay inilibing ni Floki ang kanyang asawa at nagpa siya na lumayo ay nagpa siya si Bjorn na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa silangan at nagpa siya ang kapatid ni Harold na sumama sa kanya. Sigurd na pinagtatawanan ang kanyang kapatid na si Ivar. Sinabi niya na baliw si Ivar sa harap ng mga tao. Pinatay siya ni Ivar sa harap ng lahat ng tao at mga kapatid at ang mga balat sa pagtatapos ng ika-4 na season. Pagkatapos patayin ni Ivar ang kanyang kapatid at pagkatapos ng libing ay humingi ng tawad si Eivor sa kanyang mga kapatid at nagpa siya silang pamunuan ang lupain ng Wessex ng magkasama. At si Floki pagkamatay ng kanyang asawa ay lumakad sa isang maliit na bangka na walang patutunguhan at nagkwento tungkol sa kanya. Pagkatapos ng kamatayan ni Helga, wala na akong natitira dito, pakiramdam ko naliligaw ako, pupunta ako at tingnan kung saan ako dadalhin ng mga Diyos. Kung inilagay niya ang compass sa bangka, ngunit kapag nakita ito ni Floki na inihagis niya ito, nagsimula sa pagpasok ng kapatid ni Bjorn, King Harold. Kanilang paglalakbay sa gitnang silangan at dinala nila ang isinalin na pera upang isalin para sa kanila at nagpa siya si Oba na manatili kasama sina Ivar at Wessex. Pagkatapos niya itong masakop, bumalik si King Harold sa Katigat at naniniwala na ang mga nagpadala sa kanila noong nakaraang season ay nagtagumpay sa pagpatay kay Latif, ngunit nagulat siya sa kanya sa upuan ng pinuno. Sinabi niya sa kanya na gusto mo akong hanapin na patay syempre at arestuhin siya at ilagay siya sa kulungan. Inalok ni Harold si Lonteret ng mga elite, ngunit tumanggi siya at hinikayat ni Ivar ang kanyang mga kapatid na pumunta sa Hilaga upang salakayin ang lungsod ng York upang magamit ito bilang kuta at punong tanggapan. At ang Etherwolf at ang iba pa niyang mga sundalo ay nasa latian at mga sakit na kumakalat sa kanila, na sinabi niya sa kanya na inatake ng mga Northmen ang York City at pinatay ang mga tao. Nagpa siya si Ethelwulf na tipunin ang kanyang hukbo at lumipat sa mga kamag-anak ng kanyang asawa at nakita namin ang taong ito na pinangalanan siya at isang kleriko at isang makapangyarihan mandirigma. Pinaplano nilang salakayin ang mga Viking sa Bjorn. Nilapitan nila ang Sicily at iminumungkahi ng tagasalin na hindi sila pumasok sa Sicily bilang fighter, ngunit pinasok nila ito bilang mga nagbebenta at hindi sila sama-sama kasama ang lahat ng kanilang mga barko at sumama sila sa mas kaunting barko dahil hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila doon at ito ay isang madaling paraan para makapasok sila sa isang sumang-ayon. At si Floki pagkaraan ng ilang araw sa dagat ay nakarating sa isang bagong lupain at naniniwala na ito ang lupain ng mga Diyos Asgard. At pagkatapos ng mga araw ng pag-iisip na ang mga Diyos ay nagpadala sa kanya sa lupaing ito, siya ay masaya at humihingi ng pahintulot na dalhin ang mga settler sa bago lupain sa Kadigat. Pinakawalan siya ng mga tauhan ni King Harald. Sinabi ng mga bantay kay Ladrotha na
nakatakas si King Harold mula sa bilangguan at isinama si Astrid at sinabi ni Harold kay Astrid na siya ang magiging hari ng lahat ng Norway at kailangan niya ng reyna at hiniling sa kanya na pakasalan siya at hindi siya sumagot at sa New York sinalakay ni Aethelwulf at ng mandirigmang tao ang lungsod at pumasok sa lungsod at nakitang walang laman at biglang nakita nilang maraming palaso ang patungo sa kanila at sinusubukan nilang tumakas ngunit may mga bitag. Kahit saan lumalabas ang mga Viking mula sa kung saan-saan may malakas na labanan at bumaba si Ivar sa larangan ng digmaan. Nakita namin na siya ay baliw na tao, itinuro na siya ay isang malakas na manlalaban at si Aethelwulf at ang kanyang mga sundalo ay umatras at si Ivar ay nanalo. Si Oba at si H. Fitzurk ay nagmumungkahi ng mapayapa mga solusyon at makipag-ayos kay Aethelwulf. Pumunta siya sa kanila ngunit sinaktan sila ni Hemond at papatayin na sana sila ngunit binigyan niya sila ng isa pang pagkakataon at hinayaan silang umalis at bumalik sila sa Ivar at alam niya kung ano ang kanilang ginawa at siya ay naging nagalit sa kanila at pinagtatawanan sila at sinabi ni Ivar na ang kanyang mga plano ay nagpalakas sa kanila at nagpasya siyang maging commander ng hukbo. Sinabi sa kanya ng Oba na siya ay aalis at babalik sa Katagat sa susunod na araw ay lumakad siya ngunit sa huli. Ilang sandali iniwan siya ng mga kapatid ni H. Fitzurk at nagpasya siyang manatili kay Ivar. Dumating si Harold sa kanyang kaharian, lubhang naiinis si Astrid sa kanya at nang sinubukan niyang lapitan siya ay sinampal niya ito sa mukha ngunit pagkaraan ng 2 araw ay pumayag siyang pakasalan siya sa Bjorn. Dumating sila sa Sicily at maaari itong ipasok bilang mga nagbebenta kapag nakapasok na sila sa Sicilian commander. Si Euphemius na hindi naniniwalang sila ay mga merchant ay bumunot ng kanyang espada at sinubukang harapin sila ngunit kinuha ni Bjorn ang espada mula sa kanya at ang kapitan ay tumatawa ng tuloy-tuloy at sinabing sila ay malugod na tinatanggap at gabi ay sinabi ng commander na si Euphemius na siya ay may mga bantay na mga Russian Viking at inalok sila na maging kanyang mga bantay. Sumang-ayon si Juan na dumating si Ober sa Kattegat at sinabi sa kanya ni Landatha na tutulungan siya nito kamatayan at pagkatapos ay salakayin sila. Pagkatapos ang mga araw ng pagkubkob ay sinunog ni Ivor sa mga tao ang lahat ng mayroon sila at hindi naiintindihan ng kanyang kapatid at pinagtatawanan siya ni Devar at tumalikod at nililinlang ni Ivar ang Aethelwulf na sinusunog nila ang mga katawan ng mga namatay sa gutom at talagang si Aethelwulf ay pumasok sa lungsod. At nakita nilang wala ng laman si Heman kasama ang isang grupo ng mga sundalo at kailanman ay nakikita ang labanan mula sa isang mataas na lugar at sinusundan si Hima at kapag siya ay nahulog mula sa kanyang kabayo ng ating mga sigaw at huminto sa buong labanan at sinabi sa kanila na dalhin ang kanyang kabayo at kapag si Heman ay sumakay at naghanda ay binibigyan niya si Ivar ng hudyat na bumalik sa labanan at nakita namin na si Ivar ay umabot na sa yugto ng kabaliwan at pagmamataas at isang napakalaking pakiramdam ng kapangyarihan. Dumating si Floki sa Katagat at sinabi sa kanila kung ano ang nangyari sa kanya na natagpuan niya ang lupain ng mga Diyos at naparito siya upang anyayahan ang mga tao na magtatag ng isang kolonya doon. Sinabi sa kanya ni Legitha na si Katagat ay nahaharap sa isang digmaan laban kay Haring Harold at kanyang banta na hindi niya anyayahan ang mga tao na sumama sa kanya ngunit iniimbitahan niya ang mga tao ng lihim sa lupain ng mga Diyos at nagawa niyang magtipon ng isang grupo ng mga naninirahan ngunit isa sa kanila ay isang taksil na nagsabi sa sinalakay sila nila Trutha Logertha at sinabi sa kanila na ang parusa para sa pagtataksil ay kamatayan ngunit hindi niya magawa at nagpasya siyang payagan silang pumunta sa Bjorn. Nakita nila ang kanilang interpreter na nakikipag-usap sa asawa ng commander na si Euphemius. Bjorn ay nahuli siya upang malaman mula sa kanya kung ano ang nangyayari ay inihahayag niya sa kanila na ang Sicily captain ay hindi ang tunay na amo. May isang Arabong pinuno na nagngangalang Ala at na siya ang controller at ang tunay na prinsipe at ang kanyang lugar ay nasa Africa at si Floki at ang mga dumating sa lupang pangako ay natuklasan na ito ay isang kaparangan na binubuo ng mga latian at mainit na tubig, mga balon na hindi gaya ng inilarawan ni Floki at binalingan ng mga tao. Si Floki kasama si Kettle at ang kanyang pamilya ngunit ang taong ito na nagngangalang Ivan at ang kanyang pamilya ay nanindigan para kay Floki at naghiwalay. Sinabi sa kanila ni Floki na kailangan muna nilang magtayo ng templo para kay Thor at Kettle nagsasabing nalalapit na ang taglamig at dapat silang magsaka para hindi sila mamatay at mahati sa pangalawang pagkakataon ngunit bumoto sila at nanalo ang templo ngunit bago matapos ang konstruksyon ay may nagsunog nito. Inakusahan ang anak ni Ivan na siya ang nagsunog nito. Ang anak ni Ivan ay pinatay na anak ng Takor at kailanman kinuha kasama niya si Hammond at pumunta sa King Harold sa alay kasama niya laban kay Lazaroth at ang kanyang
kanyang mga kapatid na si Astrid ay nanunuhol sa isang mandaragat upang bigyan ng babala si Lazzarta na maaari niyang ihatid ang babala at sa Canada sinubukan ni Margaret na gawing galit ang mga tao mamaya at narinig siya ni Lagerta at nagbanta na kung ipagkanulo niya siya ay papatayin niya ang kanyang Margaret ay pumunta kay Oba sinabi niya sa kanya na umalis Laceroth sa digmaan hanggang sa siya ay matalo at siya maging hari at siya ang reyna ng Katigat at si Bjorn ay sumama sa pinuno sa kanyang paglalakbay sa Hari Ziada ala malugod na tinatanggap ni Emir Ziadat ala si Bjorn Hovted at Simrek pagdating nila sa kanyang bayan kasama si Nakosha at Commander Euphemius na ipinakita niya ang pagiging isang mapagparaya at palakaibigang tao ngunit bilang isang mapanakop na estratehikong nag-aalok siya na makipagkalakalan sa mga Viking ay ipinaalam niya kay Bjorn na siya ay nagsasalita Old Norse salamat sa Kievan Vikings King Zedai. Sinabi sa kanila ni Ala na gumawa ang mga nagluluto ng espesyal na pagkain para sa kanila at malulungkot sila kung hindi sabay na mawala si Commander Euphemius. Nagulat si Bjorn na alam niya ang kanilang wika at nakipagdeal siya sa mga Russian Viking na si Kosha ay mas makapangyarihan kaysa she. Sinrich says that they should leave and return to their ships before they can escape. The trio are arrested and about to executed on Cash Ace orders when a sandstone storm biglang lumapit kay Cinderic tells Halfdan at Dorne na maaari nilang gamitin ang sandstorm para makatakas ay nagawa nilang labanan ang mga bumihag sa kanila bumalik sa kanilang mga barko at tumulak pabalik sa Katigat at sinubukan ni Floki na kumbinsihin si Kittel na hindi niya pinaghihiganti ang kanyang anak at na sila ay nasa isang bagong buhay at dapat kalimutan ang tungkol sa isang buhay ng paghihiganti sa mga Viking at bilang kapalit ay gagawin niya itong hukom sa kanila at siya ay makikilala gayunpaman natuklasan nila na ang anak ni Ivan ay pinatay at nalulungkot si Floki na magsisimula na ang Chain of Revenge at kung ang ating pinahirapan ang tao at sinabihan siya na may banal na dahilan iyon. Buhay ka pa at maaari kang pumatay ng higit pang mga Viking kung kakampi mo ako laban kay Lazzarta kumbinsido si Hemond na kailangang dumating si Bjornen sa Cavite na laman ni Bjorn ang nangyari kay Ivar at King Harald at sinabi ni Ladrate kay Halfdan lalaban ba siya kasama ng kanyang kapatid na si Harold o Bjorn at sinabi niya itong Bjorn dahil iniligtas niya ang buhay ko at utang ko sa kanya sinabi ni Lagerta kay Born na kailangan nila ng higit tulong na tinatawag ng mga pinuno ng tribo na ikinasal si Iron sa anak ng isang prinsipe sa kanila Torvi ay diborsyado. The great battle begins between Bjorn and Oba and Leitretam at Hafta laban kina Harold at Davar. At si H. Witzerk at Hemond Lajotha ay nagmungkahi ng kapayapaan kay Bjorn at na sila muna ang makipag-usap sa kanila sa halip na dugo ay nakipag-usap sila at sinisisi ang isa't isa ngunit sa aming pagtanggi sa kapayapaan ay nagsalita siya ng may masamang hangarin at galit sa kanyang mga kapatid at kay Lazaro na pumatay sa kanyang ina at sinabi ni Harold ang kanyang kapatid Halfdan na umalis sa kanila at sumama sa kanya at ang kanyang kapatid ay tumanggi at sinabi ni Harold na siya ang papatay sa kanya bago harapin ni Ivar si Astrid at isang grupo ng mga sundalo upang protektahan ang kanilang mga barko at si Vitzer ay bahagi ng hukbo na sinusubukan na hadlangan mula sa kagubatan kung ano ang bagong asawa ni Bjorn at ang kanyang tribo ay tinatago at pinatay sila at H-bit nakatakas si Cirque at nagsimula si Bjorn ng komprontasyon sa pagitan niya at ni Haring Harold. Ito ay magiging isang mahirap labanan. Si Hemond ay nasugatan at nahulog at nakita ni Haring Harold si Lagerta at ang kanyang hukbo sa likod nila at ipinatawag ni King Harald si Ivar at ang kanyang hukbo at sinabi ni Astrid sa kanya na siya ay namatay sa labanan at sa Bjorn. Pagkatapos ng labanan sa Lazzarta ay nahanap si Hemond the Orange na sinabi sa kanya na siya ay isang Kristiyano at papatayin siya ngunit pinigilan siya ni Landrita at nakita ang kanyang espada na ito ay isang malakas at natatanging tibak at alam mo na ito ay isang makapangyarihang mandirigma at inutusan mo itong ay proseso at sinabi ni Davar na hindi siya sisuko at papatayin niya si Lazzarta na pumatay sa kanyang ina at sinabi sa kanya ni Pitzer na noong huling beses na nakilala niya ang kanyang tiyuhin na si Rola ay sinabihan niya itong pumunta sa kanya kung kailangan nila kahit ano at papayag si Davar kaya pumunta si Vitzer sa kanyang tiyuhin para humingi ng tulong sa kanya. Nakabawi si Kadigat Hemond, nakipag-usap kay Ladarta, umibig sa kanya at sinabi sa kanya na iniligtas mo ako at ang katapatan ko sa iyo at sumama sa kanila. Nalaman ni Yor na ang kanyang tiyuhin na si Rollo ay nakipag-alyansa kay Ivar at nagpa siya na pumunta kay Ivar at subukang magkaroon ng mapayapang solusyon sa kanya. At si Ethelwulf ay nakagat ng isang insekto, nagkasakit at namatay at ang kanyang anak na si Ethered ay magiging hari pagkatapos ng kanyang ama ngunit kinumbinsi siya ng kanyang ina na isuko ang kapangyarihan sa kanyang kapatid na si Alfred at siya ay magiging hari.
Dumating si Bjorn sa kanyang kapatid na si Ivar at darating si Vitsert kasama ang maraming sundalo mula sa kanyang tiyuhin na si Rollo at darating ang kanyang tiyuhin sa loob ng ilang araw tinanggihan ni na Ivar at Harold ang alok ni Bjorn ng kapayapaan sa Katagat na magpapakasal ba siya sa isang Torvi at si Margaret ay galit dahil tapos na ang kanyang pangarap na maging reyna at pupunta ka sa ang Fortune Taylor at sabihin sa kanya magiging reyna kababalang araw at sinabi sa kanya ng manghuhula na siya ay baliw at hindi na siya magiging reyna. Naghahanda sila para sa labanan. Napakalakas labanan. Pumunta si Haring Harold sa kanyang kapatid sa labanan at pinatay siya at pumunta si Astrid sa ibang pagkakataon na ayaw siyang komprontahin ngunit sinabi sa kanya ni Astrid na kailangan niyang mamatay dahil siya ay buntis ni Harold at dapat siyang mamatay at harapin si Lad Arta na patay ito ni Lagertha at labis siyang nalungkot para sa kanya. Humarap siya kay Vitzer Kova ngunit si Oba sa huling sandali ay umatras sa pagpatay kanyang kapatid na si Ivar at ang hukbo ng kanyang tiyuhin na si Rollo ay pumasok sa The Fray at Bjorn at ang mga kasama niya ay umatras at bumalik sa Cat Egate ay naghahanda silang muli ng pusa bago dumating si Ivar. Ladrotha is very malungkot kaya kung ang ating pagpasok sa Katiga at pagiging hari ay yumukod sa kanya si Rollo ay dumating sa Katagat. Sinabi sa kanya ni Ivor na nawala sina Bjorn, Oba at Lajotha at hindi nila alam kung nasaan sila. Kinaumagahan ay pumunta si Rollo sa lugar kung saan siya nagtago sa nakaraan sa oras ng pag-atake sa Angkat Toka at nakahanap ng trangka at ang mga kasama niya at sinabi niya sa hagdan na mahal niya siya. Nag-alok siya na sumama kasama niya sa Paris at sinabi niya sa kanya na siya ang ama ni Bjorn. Tumangging sumama si Bjorn na sinabi sa kanya na si Ragnar ang kanyang ama at papatayin niya ito ngunit pinigilan siya ni Oba at hinayaan siyang maglakad at sila hindi alam kung ano ang gagawin dahil tiyak na sasabihin ni Rolla kung nasaan sila at sinabihan sila ng tao na dapat silang sumama sa kanya sa England at baka mabigyan niya sila ng ligtas na daan at gagawin niya ang lahat ng ito dahil mahal niya si Las Arites. Sabi ni Bjorn sa kanila na ipagkanulo sila ni Hemond at manunuluyan sa mga nagtatanggol kay Hema. Wala silang mahanap na ibang solusyon at sumang-ayon sa mungkahi ni Jaime na bumalik si Enrolo kay Ivar at sinabi sa kanya na alam niya ang kinaroroonan ni Huli Bjorn at ang iba pa ngunit kailangan muna niyang makipagdeal at sinabi ka ni Rollo magbabayad bawat taon 6,000 pilak 200 ginto 1,000 alipin 200 tonelada ng karne at maraming kahilingan ay nagagalit ngunit upang malaman kung nasaan si Lachata at ang iba pa ay sumang-ayon si Ivor na pumunta sa lugar ngunit nakita niya ang mga lugar na walang laman si Ladrotha at ang iba ay wala na kung ano ang kanilang iniwan. Mula sa Katagat at Ivor ay bumalik sa Katagat H. Fitzurk nang makita niya si Margaret at ang kalagayan nito ay interesado sa kanyang Bjorn at si Las Arta ay nagnakaw ng isang bangka at pumunta sa England. Minsan doon ay nakakita sila ng hukbong naghihintay sa kanila. Sinabi ni Haman na huwag barilin at nagpakilala sa sinasabi nila sa kanila na gusto niyang makilala si King. Sinabi sa kanya ni na Ethelwolf at Ethelward na patay na ang hari at hari na ngayon si Alfred at pumunta sila kay Haring Alfred ngunit nakulong sila noong nagpasya si Floki na magsakripisyo ng isang tao sa mga Diyos dahil wala silang pagkain at nagpasya si Kettle at ang kanyang pamilya na isakripisyo si Floki para sa dinala sila dito. Ivan at kanyang pamilya ay tumanggi at pumunta sa pagtatanggol ni Floki. Italian votes at ang naghihiwalay na boses anak ni Kettle at bumoto siya kay Floki at hindi nila pinatay siya. Floki cry and tell a daughter of Kettle na hindi pa niya nakita ang mga Diyos at lahat ng ito ay pantasya lamang at siya ay galit at sinabi sa kanila ni Bjorn sa bilangguan na pinagtaksilan sila ni Las Arta at ipinagtanggol siya ni Las Arta. Sinabi ni Haman kay Haring Alfred na ipinangako niya sa kanila ang ligtas na daanan. Sinabi ni Alfred na nagbago na ang lahat kay Herman. Ang reputasyon ay nagdusa sa mga tao pagkatapos niyang makipaglaban sa mga Viking at nadinala ng hari ang katulong niya upang maging isang klerigo sa simbahan at na hindi niya ito maibabalik sa kanyang posisyon dahil ang kaharian ay nasa bingit ng digmaan sa mga Viking at doon ay maraming kalaban ng hari at na hindi siya mawawala ng suporta ng simbahan ngunit ipinangako niya sa kanya na ibabalik niya ito sa kanyang posisyon sa hinaharap at kakausapin niya si Las Arta at Bjorn na dinala niya sila mula sa bilangguan at sinabi sa kanila na maaari silang manatili sa kapayapaan at sinabi ng buyer na may karapatan sila sa mga lupain sa silangan at mayroon silang mga papeles upang patunayan ito mula kay Haring Ekberg. Bago siya mamatay sinabi ni Alfred sa kanila na nagbitiw ng kapangyarihan si Ekberg bago niya ibigay sa kanila ang lupain at kaya ang mga papeles na nasa kanilang pag-aari ay walang bisa ngunit sinabi niya sa kanila na maaari niyang ibigay sa kanila ang lupain at maupo sa kanila ngunit sa bumalik sila ay lumaban sa kanya laban
laban sa mga Viking upang magtiwala sa kanila. Si Yuba at ang kanyang asawa ay dapat mag-convert sa Kristyanismo at sumang-ayon sila dahil wala silang ibang pagpipilian sa Cattegat. Kailanman nagpahayag na ang kanyang asawang si Freddie ay buntis na si Carol ay hindi ito gusto dahil si Eva ay manatili sa kapangyarihan sa ganoong paraan. Sa katunayan ay hindi maaaring magkaanak si Ivor, ngunit nakumbinsi siya ni Freddie na siya ay isang Diyos at sinugatan siya nito sa kamay at sinabi sa kanya na siya ay buntis, ngunit siya ay buntis mula sa alipin at pinatay niya ang alipin. At naniniwala si Ivar na siya ay isang Diyos at lalo siyang nabaliw na pumunta siya sa obispo ng simbahan na pumalit at nagbanta sa kanya na ang obispo ay nag-espya sa kanya at alam ang kanyang relasyon kay Las Arta at nagpadala ng mensahe na nagbabanta sa kanya. At sasabihin ko sa hari ang tungkol sa relasyon niya kay Lazar, ang paganismo, kaya pinuntahan siya ng tao at pinatay siya. Alam ni Haring Alfred kung ano ang ginawa ng tao sa simbahan at nagalit siya sa sinabi ng tao na pinatay niya siya dahil siya ay nalaman na siya ay nagbabalak laban sa iyo. Nagpasya si Alfred na hindi niya siya parurusahan at isinulat ng kanyang kapatid na si Ethel. Ang ilang nobles ay nagpasya na magplano laban kay Alfred at talikuran siya Alfred upang pagtakpan ang ginawa ni Hyman na ipahayag ang kanyang kasal at ipahayag ang paghahanda para sa pagdiriwang. At Bjorn may lumapit sa kanya at nagsabi sa kanya na siya ay kapatid niyang anak ni Ragnar at Prinsesa Quentret at matagal na siyang pinalayas, ngunit nang malaman niya na ang kanyang mga kapatid ay dumating sa Wessex, nagpasya siyang pumunta sa kanila. Sinabi niya na makakatulong ito sa kanya at kinamumuhian niya si Haring Alfred. Haring Harold umalis ng Cattegat at bumalik sa kanyang kaharian. Nalaman niyang umalis na ang kanyang mga tauhan doon. Sumang-ayon siya sa lahat ng kanta ng kanilang komandante na salakayin ang England. Pagkatapos nito ay tumalikod sila laban kay Ivar at kinuha ang Cattegat. Oba at ang kanyang asawang si Torvi ay nagbalik loob sa Kristyanismo. Galit si Bjorn sa nangyayari. Nakilala ni Floki ang lahat ng mga nanirahan at sinubukang lutesin ang mga problema sa pagitan nila at sinabing kailangan nilang magtrabaho para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon at tumingin sa buntis na anak na babae ni Kettle, ngunit nawala siya at lahat sila ay naghahanap sa kanya. Nakita ni Floki ang multo ng anak na babae ng Kettle na sinabi niya kanya na siya ay pinatay at ang pumatay sa kanya ay anak ni Ivan at itinuro siya sa lugar kung saan siya inilibing. Pumunta si Floki sa kanila at pinalaya si Ivan at ang kanyang pamilya ay nagalit si Ivor. Sinabi niya sa kanyang kapatid na isa pang H-Fitzer na siya ay isang Diyos at siya gagawa ng isang malaking pagdiriwang dahil siya ay isang Diyos. Siya maghahandog ng isang tao na sakripisyo. Sinabi niya sa mga tao na siya ay isang Diyos at na siya ay maghahain ng Lacerta at dadalhin niya ang kamukha ni Laceroth na papatayin siya at bitayin ang kanyang H-Fitzer Cliffs dahil ang kanyang kapatid ay alam ng baliw na Haring Alfred na si Haring Harold at ang kanyang hukbo ay papalapit kay Wessex at sinabi kay Oba na responsibilidad niyang protektahan ang kaharian. Sumang-ayon si Etheredge sa mga maharlika na patayin si Alfred Ivar. Pumunta siya sa manghuhula at sinabing siya ay isang Diyos na sinasabi sa kanya ng manghuhula na siya ay baliw at ang kanyang landas ay kasing putol ng kanyang paa kung o papatayin siya at sunugin ang kanyang katawan. Nagulat si Ivor nang sabihin sa kanya ni H-Fitzer na napatay na ang manghuhula dahil sa isang panaginip na sinusunog ng mga tao. Sa apoy at takot na takot sa Diyos at ng si Haring Alfred bago sila lumabas upang labanan, iniutos ni Haring Harold na arestuhin ang isang maharlika dahil sa pagtataksil at pinahirapan siya ng ina ni Judith Alfred hanggang sa malaman niya kung sino ang may relasyon sa kanya at natuto mula sa kanya na siya ang kanyang anak si Ethelward ang pinuno ng pagsasabuatan. Dumating si Ober kay Haring Harold at sinabi sa kanya ang lahat ng ginto at pilak na gusto mo kukunin ko ito para sa iyo, ngunit umalis ka rito. Tinanggihan ni Harold si Haring Alfred. Bjorn sinalakay ni Landerta at Oba si Harold ng malakas lumaban. Nanalo sila dahil sa plano ni Oba, ngunit namatay si Hyman. Sa labanan ay nakita siya ni Las Aretha Onda at nagulat siya at naduraj si Haring Harold ay umatras at pagkatapos ng labanan ay hinanap ni Bjorn si Ladrothe sa mga sugatan at patay, ngunit wala itong nagawa at nawala si Las Arte. Tinupad ni Haring Alfred ang kanyang pangako at ibinigay sa Oba at sa mga Viking ang lupain niya. Nangako sa kanila kaya't sila ay nanirahan dito at itinanim ito at si Haring Alfred ay kilala sa pagtataksil ng kanyang kapatid mula sa kanyang ina, ngunit sinabi niya sa kanyang ina na patatawarin niya siya at nailigtas niya siya sa digmaan at dinakip ang iba pang mga kasabwat at pinatay silang lahat at isang bansang nagsasalita sa Alred. Nalaman niya ang pagtataksil nito sa kanyang kapatid at nangako ito sa kanya na hindi na niya ito uulitin. Patuloy na hinanap ni Bjorn si Las Arta, ngunit hindi nagtagumpay. Si H-Fitzer ay kilala mula
mula sa isang market vendor tungkol sa Buddha na binigyan siya ng nagbebenta ng Buddha statue at gusto ni H. Fitzgerald na may alam pa tungkol sa anak ni Buddha Ivan ay bumalik sa pamayanan. Matapos silang itaboy ni Floki, sinabi niya sa kanila na ang kanyang pamilya ay may sakit at giniginaw at na ang kanyang ama ay nagbago at naging mabuting tao at nakiusap sa kanila na iligtas ang kanyang pamilya. Nagkita sila upang magpasya. Sinabi sa kanya ni Floki na nagawa na nila ang desisyon at tutulungan nila siya. Si Wessex King Alfred ay bumalik na may sakit at nanghihina at nalaman namin na siya ay nahihimatay paminsan-minsan at muling tumututol siya ay mahina at may sakit at hari. Hindi kailangang mahina si Ethelward, nakikialam at kontrolin ang ngunit hinahamon niya ang isang bansa at tila sa kanyang mga salita ay hinahangad niyang ipagkanulo ang kanyang kapatid ng isang beses kaysa sa gusto niyang maging hari at kinabukasan ay nagsalita si Judith sa Ethelred at alam na gusto niya itong maging hari ay naglagay siya ng lason herb sa kanyang pagkain na pumatay sa kanyang anak na si Bjorn ay pumunta sa York sa King Harold upang sila mismo ay mag-alyado at atakihin ang Kattegat at kunin ang kapangyarihan mula kay Ivar. Bjorn mahanap si Magnus na sinasabi niyang anak ni Ragnar at sumama sa kanila. Natanggap ni Ivar ang balita ng King Harold World's Lawson Wessex at nagpas siyang atakihin din si Wessex. Hindi sinusuportahan ni H. Fitzgerald ang mga desisyon ni Ivar. Nagpasya si Ivar na magpadala ng Blitzer kay King Olaf na gustong hikayatin siya sa isang alyansa at pagbabanta na papatayin si Margaret kung hindi siya aalis sa Bizerca. Ang Greece sa Haring Alfred ay nakabawi at nalaman na namatay ang kanyang kapatid na sinabi ng kanyang ina na ipagkakanulo muli siya ni Ethel at pinatay niya ang isa sa kanyang mga anak para mailigtas ang isa at ang isang hari ay kailangang gumawa ng mga kakilakilabot na bagay upang maging mas malakas. Dumating si Floki sa Ivan na may sakit at humihingi ng paumanhin kay Kettle na nagsasabing tama si Floki at kailangan na nating magbago at hindi nakalimutan ni Kettle ang kanyang paghihiganti at sinabing ito ang kalikasan natin kaming mga Viking at pinatay niya ang asawa at mga anak ni Ivan at pinatay siya at binitay ang kanilang mga ulo. Haring Harold gustong mamuno si Kattegat at sinabi sa kanya ni Bjorn na hindi katatanggapin ng mga tao bilang pinuno at siya ang panganay na anak ni Ragnar at sinabi niyang kapag namatay ako ang panuntunan ng Kattegat ay magiging iyo at pareho silang nagmamahala ng baril. Ngunit pumunta si Bjorn sa kanya at nagtanong, pumayag siya na pakasalan siya ng baril at pinuntahan din siya ni Haring Harold at sinabing siya ang magiging hari ng buong Norway at gusto niyang maging reyna siya ng Norway. Hiniling niya sa kanya na pakasalan ang baril. Sabi niya gusto niyang maging reyna ng Norway. Ngunit sino sinabi sa iyo na magiging hari ka ng Norway? Nagalit si Harold sa alam ni Wessex King Alfred na mayroong isang fleet ng ang mga barko ng Viking ay patungo sa kanila. Ngunit kung ano ang nagsasabi kay Alfred na gawin siyang commander ng hukbo at na ang mga hukbo ay darating sa kanila ng napakaraming bilang at siya lamang ang makakapagbigay ng solusyon sa kanila o walang pag-asa na kakaiba. Alam niya kung ano ang nangyari. Huwag kang tumayo at ibinagsak ang sarili sa talon. Inilibing siya ni Floki at sinabi kay Kettle na siya ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanyang anak na babae at nagagawa niyang patayin siya sa isang suntok. Ngunit hindi siya at iniwan siya at umalis sa buong lugar at umalis si Vitzer ay nilukot si Haring Olaf at pumasok upang makipagkita kay King Olaf sa sauna. Nang makita niya siya, sabi niya kilala kita Buddha. Sabay sa Kattegat nakipag-usap si Ivar kay Margaret at nalaman niyang sinira niya ang kanyang rebulto sa lungsod na inutusan niya at sa kanya pamilya na susunugin ng buhay at ang bawat Fitzer ay nagsasalita tungkol sa kanyang kapatid kay Haring Olaf at na siya ay hindi makatarungan at tinawag ang kanyang sarili na isang Diyos at hiniling sa kanya na makipag-alyansa sa kanya laban kay Devar at alisin siya sa pamamahala ng Kattegat at si Haring Olaf ay sumang-ayon kay Judith. Pumunta sa isang mangkukulam sa kakahuyan para pagalingin siya ng kanyang cancer. Nakita niya ang kanyang last aret at dinala siya. Dumating si Oba sa hukbong gustong umatake Wessex. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Opa na anak ni Ragnar at ang buong hukbo ay umawit ng kanyang pangalan at alam iyon ang kanyang fame at ang kay Ragnar ang magliligtas sa kanya. Sikat kaalam niya na tatlo sila United Kings at nakilala niya. Sinabi niya na binigyan sila ni Haring Alfred ng lupa at maaari silang sumali sa kanila at itinanim nila ito para sa hinaharap at makukumbinsi niya ang dalawa sa sila. Ngunit tinanggihan ni Frodo ang ikatlong hari, ang Obersulfur, at nagpasya sila upang labanan si Frodo ng tao sa tao laban sa Ober sa halip na magbuhos ng dugo at ang mga batas ng digmaan upang maging labanan hanggang kamatayan. Kung mamatay si Haring Frodo at manalo si Oba pagkatapos ay pagbibigyan ng mga hari ang hiling ni Oba at kung mamatay si Oba ay sasalakayin nila si Wessex. Isang
isang mahirap na laban Opa ay malapit ng mamatay Torvi ay protektado ng kanyang asawang. Si Oba ay pinatay si Frodo at nanalo at ang militar ay sumisigaw ng pangalan ng dayuhang bumalik sa Wessex na nasugatan para sa paggamot salamat sa ginawa ng Oba na napigilan niya ang isang matinding digmaan na maaaring mangyari at sila dadalhin ang mga hukbo ng mga hari sa bagong lupain gaya ng sinabi ni Oba. Sila Enlarged ay sumama sa kanila pagkatapos niyang gumaling at naalala si Ragnar na ito ang kanyang pangarap at ito ngayon ay isang katotohanan at nalaman ni Haring Alfred na ang kanyang ina ay naghihingalo sa cancer at ang asawa ni Ivar ay may isang anak ngunit ang bata ay deformed na nagpasya na iwan siya sa sakagubatan at pumunta upang hindi siya magdusa gaya ng dati at alam ng kanyang asawa kung ano ang ginawa at nagalit at sinaktan siya ni Nivar at lumakad si Floki at nakipag-usap sa mga Diyos at hindi naiintindihan ang nangyayari at hindi nakahanap ng mga sagot sa kanyang mga tanong at patuloy na naghahanap ng mga Diyos hanggang sa marating niya ang isang kuweba at pagpasok niya ay tumawag siya sa mga Diyos at nakita niya ang krus sa loob at siya ay sumigaw ng malakas hanggang sa isang bundok bumuho Switzer makakarating kaya si Haring Olaf sa isang kampo malapit sa Cat-Agate Iron at dumating din si Harold sa Cat-Egate pumunta si Bjorn sa Fitzer at nalaman na siya ay may dumating sa Fight Ivar at magyakapan sila sa isa't isa at maging magkaalyado. Lumalaki ang army sinabi ni Fitzurk na tadhana niyang patayin si Lever nagpasya si Endoba na bumalik sa kanyang tinubuang bayan na Ketega at sumama sa kanya si Fight Ivar Ladrotha at tinulungan siya ni King Alfred sa hukbo na kailanman sinabi ang mga tao na sila ay sinasalakay at kung siya pumasok ang magkapatid na lalaki ay papatayin silang lahat at na siya ay isang Diyos at ang kanyang asawa ay pumunta sa kanyang mga kapatid at sinabi sa kanila na si Ivar ay baliw at kailangan nilang paalisin siya sinabi niya sa kanila na mayroong isang lihim na daanan sa lungsod na nilikha ni Eva. Para makatakas siya rito kung kailangan niya at idirekta sila sa pasukan kinabukasan papasok sila sa Ken-Agate mula sa lihim na pasukan at nabigo ang lahat ng depensa ni Ivar sinabi ni Bjorn na isa siya sa kanila at hindi niya gustong pumatay ng sinuman Ivar at ang kanyang mga sundalo ay dumating at pinatay ang aming mga sundalo kung pupunta kami sa kanyang asawa at sabihin sa iyo ay isang taksil at sinabi mo sa kanila ang tungkol sa lihim na pagpasok ay binugbog ni Bjorn at Fitzurk ang mga sundalo at pumasok sa bulwagan at natagpuan ang pagpatay sa asawa ni Devar at sa tabi niya ay isang kahon na naglalaman ng maliit na bungo at ito ang mga labi ng anak ni Devar hinahanap nila si Ivar ngunit hindi nila mahanap siya at ang overreached na Cat-Egate at nakilala ang kanyang mga kapatid at nakita ni Bjorn ang kanyang ina at natutuwa na siya ay nabubuhay at binigay sa kanya ang espada ng hari at idineklara siyang hari ng Cat-Egate hey the season ends with the scene ng isang ever-dawning village clothes at running. Ang layo pagkatapos ipanganak ay naging hari ng Cat-Egate na ipinagdiriwang ng mga tao ng Cat-Egate sinabi niya sa kanila na gusto niyang maglagay ng Cat-Egan sa mapa at gusto niyang gawin itong pinakamahalagang plataporma para sa kalakalan at nais niyang magtatag ng relasyon sa kalakalan at mga alyansa at natapos na ang paghahari ni Eva. Nakatakas si Ivar kasama ang ilan sa kanyang mga tagasunod at nakarating sa Silk Road isang sinaunang ruta ng kalakalan sa pagitan ng maraming bansa at puno ng mga mangangalakal. Isa pa hanggang sa makarating ito sa Russia nalaman ni Eva na may sumusunod sa kanya at kung saan man siya tinutugis bigla silang inatake ng mga sundalong Ruso at pinatay nila ang mga alipors ni Devar dahil alam nilang ang taong nanunood sa kanya ay ang kanilang snitch sa mga Ruso nang malaman ng mga Ruso na si Ivar ay isang Viking king dinadala nila siya at ang kanyang lingkod upang makilala si Haring Oleg at si Haring Oleg ay nagtanong ng mga normal na tanong at kung bakit siya pumunta rito at sinabi sa kanya ni Devar na siya ang hari ng mga Vakos at na siya ay tumatakbo dahil kinuha ng kanyang mga kapatid ang panuntunan mula sa kanya at na mabait siya at alam natin kung sino ang hari. Ang mga Ruso ay mula sa mga Viking ngunit pumasok sila sa relihiyong Kristiyano matagal na ang nakalipas tinanggap siya ni Oleg sa palasyo at pumunta si Ola sa katulong ni Ivar at pinahirapan siya para masigurado ang ating kwento at sinabi sa kanya ng alipin na si Ivar ay isang hari at iyon siya ay isang Diyos na nagpasya si Oleg na patayin ang alipin sa harap ni Ivar at dinala niya ito. Iginapos ang mga kamay at paa sa iba't ibang direksyon at pinatay siya sa nakakatakot na paraan. Nagulat si Ivar at sa Cat-Egate ay nagpasya si Gore na parusahan lahat ng tumulong kay Devar. Sinabi niya na sila karapat dapat mamatay dahil sa pagtataksil ngunit nagpasya siyang itaboy sila at nabubuhay sila sa exile na ipinagbabawal na makipagkalakalan o magsimula ng isang pamilya na kumpiskahin ang kanilang ari-arian at sunugin sila ng isang peklat na si Mark para malaman ng lahat ng tumitingin
sa kanila na sila ay mga exiles. Landrotha ay nagpasya na siya ay pagod na sa wars, pagpatay at dugo at gusto niyang magtayo ng isang sakahan sa malayo at manirahan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay doon. Tulad ng ginawa niya kay Ragnar noong nakaraan ay hindi nasisiyahan si Oren sa desisyon ni Lazaroth, ngunit pumayag siya dahil masaya siya sa kanyang desisyon na kinuha ni Oleg si Ivar at pinanghawakan nila. Isang tabla sila ay itinali sa isang parachute at sila ay hinihila ng mga kabayo at sila ay umakyat sa langit ng ating natatakot at hindi makapaniwalang siya ay makakalipad at sinabi ni Nolek, alam kong ikaw ay isang Diyos na kinatatakutan ng kanilang Diyos, at lumipad sila sa ibabaw ng lungsod at katagat may naghatid ng liham mula kay Haring Harold. Sinabi niya sa kanya na sinalakay ni Haring Olaf ang York at natalo si Haring Harold at dinakip siya ni Haring Olaf. Humingi si Harold ng tulong ni Bjorn. Dinala ni King Oleg si Sivar sa isang lihim na lugar sa ilalim ng palasyo. Mayroong isang sarcophagus na may estatwa ng asawa ni Oleg at sinabi niya kay AR na mahal niya ang kanyang asawa na umiiyak at pinatay niya ito dahil pinagtaksilan siya. Sinabi ni Oleg na tutulungan niya si Ivar sa kanyang pag-atake sa Katika, ngunit maghahanda muna siya ng isang malaking hukbo at tapusin muna ang kanyang mga problema sa kaharian kasama ang kanyang mga kapatid. Muna sa Katagat dumating si Kettle at sinalubong siya ng Oba at nag-usap sila at sinabi sa kanya ni Kettle na siya ay dumating upang dalhin ang mga bagong naninirahan sa Iceland. Tinanong si Boba tungkol kay Floki at bakit hindi siya sumama. Sabi ni Kettle na matagal nang nainis si Floki sa base at isang araw na wala siya at pumunta at hinanap namin siya ng marami at wala kaming nakitang bakas niya at ganoon ang tingin ni Obal. At pagdudahan ito at sabi niya sa isa pang paksa, narinig ko ang tungkol sa isang lalaki na nakahanap ng isang malaki at magandang lupain sa kanlurang Iceland, ngunit tinangay ng bagyo ang kanyang bangka at itinulak siya palayo sa lupaing ito. Sinabi ni Kettle na alam niya ang kwento at ang taong ito ay nakatira sa isang settlement sa Iceland at iba ang pangalan niya, at sinabi ni Oba na dapat niyang tanggapin ito at sumang-ayon sila na pupunta si Oba kasama si Kettle papuntang Iceland sa Katagat Daorn at ang kanyang mga kapatid ay nag-iisip na iligtas si Haring Harald, ngunit sa parehong oras ay hindi niya maaaring iwan ang Katigat sa simula ng kanyang paghahari at pumunta sa digmaan, lalo na pagkatapos magdesisyon si Oba na tumulak sa Iceland at si Las Arta ay magtatayo ng isang magsaka at mamuhay ng mag-isa. Kailangan niyang pag-isipan ng paggawa ng Katikat na isang mahalagang lugar ng kalakalan, ngunit tinulungan ni Haring Harald si Gore noon at dapat siyang tulungan ngayon at hindi siya makakaisip ng solusyon, at sinabi ni Oba na nasa iyo ang desisyon. Ang hari at Fitzer ay patuloy na umiinom ng mga hallucinogenic na kabuti at ginagawa hindi tulad ng sinasabi ng kanyang mga kapatid, at ang gusto lang niya ay patayin si Lever dahil sinunog niya ang kanyang kasintahan na sila Jotha at pumunta si Torvi kung saan gagawin ni Agatha ang kanyang farm. Bjorn, isang katulong na nagsasabi sa kanya ng kanyang pagmamahal, at tumanggi si Bjorn noong una, ngunit sinubukan niya at sinabing kailangan niya ng swerte at kung mahal niya siya ay mas mabuti, at ang pagtanggi sa kanya ay matatalo sa digmaan at niloloko niya ang kanyang asawang si Haring Oleg ay kunin si Var at pumunta sila sa kapatid ni Haring Oleg na si Nawai at ang munting prinsipe. Alam ni na Igor at Ivar na si Haring Oleg ay tinatawag na ang manghuhula na si Ever ay tinanong kung bakit ganoon ang tawag nila at sinabi niya sa kanya sa sandaling inalok nila siya ng inumin at tumanggi siyang uminom, ngunit lahat ng kasama niya ay uminom at namatay dahil ang inumin ay Lason Asgold at Little Prince Igor, at nag-uusap sila kung naglalaro kami. Munting Prinsipe Igor at sinubukang manalo sa kanyang pagkakaibigan habang inaalok sila ni Gold ng inumin sa iinom ng bar, ngunit napansin na hindi umiinom si Oleg at kung talikuran namin ang pag-inom at ibinalik ang tasa at sumayaw si Oleg ay humingi ng mga lumang inumin. Lason ang inumin at namatay. Inalis ni Oleg sina Prinsipe Igor at Ivar at nakitang napatay ang mga sundalong parang ginto. At si Devar ay namangha at dinala ni Oleg ang The Little Prince at naglakad. Si Boba ay pumunta sa Lagertha sa farm na kanyang itinatag at isinama ang mga anak ni Bjorn. Sinabi sa kanila ni Oba ang tungkol kay Kettle at nagdududa siya sa kanyang kwento tungkol kay Floki, at siya ay sasama sa kanya sa Iceland upang hanapin si Floki at hanapin ang nakatuklas ng bagong lupain. At narating ni Bjorn ang kanyang ina. Sinabi niya sa kanila na nagpasya siyang iligtas si Haring Harold at hilingin kay Soba at Torvi na ipagpaliban ang kanilang paglalakbay at maghintay sa Katigat hanggang sa bumalik siya ng sumang-ayon sina Oba at Torvi at dumating ang nakatatandang kapatid ni Devar Oleg na si Dyer. Nalaman
nalaman na pinatay ni Oleg ang kanyang maliit na kapatid at nagbabanta siya sa kanya at nais ni Little Prince Igor at hindi na nais na makita siyang muli at nalaman namin na ang maliit na prinsipe na si Igor ay ang nararapat na tagapagmana sa buong hari at na ang sinumang magiging sa ilalim ng kanyang pagtuturo ay mamuno sa sinabihan siya ng buong kaharian. Oleg umalis siya at gusto niya siyang makitang muli ngunit sa kasamaang palad ay mamamatay siya pagkalipas ng 3 araw at sabi ni Dyer, naniniwala ka ba talaga sa iyong sarili na ikaw ay isang clairvoyant? Wala kang alam at kung ikaw ay isang tunay na manghuhula tatanungin ko tanong mo na walang nakakaalam ng sagot sa nagpakasal ako. Lihim na ilang araw ang nakalipas, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang pangalan ng aking asawa na si Oleg? Nang walang pag-aalinlangan na sinabi ang kanyang pangalan ay Kochedir na natigilan sa gulat na paggalaw ng Olem at si Kadia ay lumitaw sa kanyang likuran at si Ivar ay natulala at patuloy na tumatawa at pumapalakpak at si Oleg ay tumawa rin. Si Lagerto ang kanyang baluti at humawak sa kanyang espada at ibinaon ito at nanunumpa na hindi siya papatay ng sinuman at na siya ay pagod na sa mga digmaan at ang dugo at katigat na si Bjorn ay pumunta kay Kettle at sinabi sa kanya na hindi siya naniniwala sa kanyang kwento at hindi naniniwala na si Floki umalis ng walang wraith at na hindi siya pupunta sa Iceland at pupunta siya sumama sa kanya upang iligtas si Haring Harold at ang mga taong pinalayas ni Bjorn ay binabantayan si Lagerto sa kanyang sakahan. Sa loob ng ilang araw na pumunta si Bjorn kay Haring Harold at nagpaalam sa kanyang asawa at katulong na si Ingrid. Sila nagdarasal at umaatake sa gabi mula sa loob ng tubig upang makatakas sa mga depensa, ngunit alam ni Haring Olaf kung paano isipin si Bjorn at pinaghandaan niya ang mga ito sa simula ng liwayway at nag-apoy ng malaking apoy sa baybayin at itinapon sila ng mga nagniningas na palaso at patuloy na tumatawa at nagpapakita ng kabaliwan sa kanya at sinabihan ni Bjorn ang mga kasama niya na pumunta sa ilalim ang tubig at umalis at nakita namin si King Harald sa bilangguan. At kinuha nila si Haring Olaf at binigyan siya ng pagkain at inumin. Sabihin sa kanya na alam niyang darating si Bjorn upang iligtas siya at si Haring Harold ay umaasa, ngunit sinabi ni Olaf sa kanya, ikaw pa rin ang bihag ko, at inutusan silang bumalik sa bilangguan at tumatawa at tinanong ni Ivar Oleg kung paano niya nalaman mamamatay ang kanyang kapatid sa loob ng 3 araw. Sinabi ni Oleg na hindi niya kilala. Sinabi ni Ivor kung paano mo nakilala ang kanyang asawa at dinala siya. Sinabi ni Oleg na ang kanyang asawa ay kanyang alipin at siya ang nag-utos sa kanya na pumunta sa kanyang kapatid at umibig sa kanya. At payagan siya. Pakasalan siya para makontrol niya ang kanyang kapatid at na ang lahat ng ito ay pinlano ni Oleg nang sabay-sabay sinalakay ng mga sundalo ni Oleg si Dyer at pinatay ng kanyang mga sundalo ang kanyang mga sundalo at nahuli ang kanyang mga kitakot-takot at bumalik si Devar at nakita ni Oleg ang mga tali ng kanyang kapatid at inilagay siya sa kulungan ng aso at itinali siya ng bakal mukha na parang mga aso. Naawa si Eva sa kanya sa kat-ugat. Lalong lumala ang kalagayan ni Fitzer dahil sa kasaganaan ng mga hallucinogenic na kabute at kanyang inumin at nakuha niya ang mga maling akala na pinagmumultuhan siya ng mga multo at lumilitaw sa kanya ang multo ng kanyang nasunog na may bahay kung saan-saan at sinisikap nilang lahat na tulungan siyang pigilan siya sa pag-inom at ilabas siya sa sitwasyong ito, ngunit dati niyang nakikita ang aming lahat sa harapan niya at mas gusto niyang uminom makatakas, ngunit lumalala ang sitwasyon. Magiging hari si Obama sa Canada hanggang sa bumalik si Bjorn at iwanan ng mga anak ni Bjorn na may lova at kinuha ang kanyang asawa at bumalik sa katigat at sinabi sa kanila kailangan niya ng mga taong pinagkakatiwalaan nila na magpadala ng mga kinatawan ng katigat para makipagkalakalan sa Lad Arte. Isang grupo ng mga babaeng naninirahan sa mga nakapaligid na nayon ay pinuntahan. Lagerta nang mabalitaan nila na siya si Lazarus sa dakilang mandirigma ay alam nating lahat sila ay mga balo at ang kanilang mga asawa ay namatay sa mga digmaan at na marami sa kanila ay mga mandirigma, ngunit ngayon sila ay namumuhay ng payapa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Natututo silang magkapit nito. Inatake ng isang exile ang isa sa kanilang sarili at pinatay siya, at kinabukasan isa pang pag-atake sa isa pang pagpatay at pagnanakaw sa kanya ay sinabi kay Landerto. Pagkatapos ay nagpa siya si Landata na sirain ang kanyang pangako at humayo upang bumunot muli ng kanyang espada upang protektahan ang kanyang sarili at ang mga babae, at si Sivar ay nakipagkaibigan sa batang prinsipe Igor at sinabi sa kanya iyon. Siya ang tunay na hari sa tagapagmana ng kaharian. Nakipagkasundo si Ivar kay Dir at tinulungan siya
siyang makatakas mula sa kulungan at ipinaalam kay Oleg at nagalit ngunit hindi niya alam na si Ivar ang nakatakas sa kanya. Sinalakay ng mga exile si Lazaroth at ang mga Maysha na nagtatanggol sa kanilang sarili at pumipigil sa kanila na magnakaw ng pagkain ay binawi ng mga exiles ngunit lumitaw ang anak ni Bjorn na humawak ng espada at tumawag kay Lad Artha at nakita ng pinuno ng exile na pumunta siya sa kanya at pinatay siya at tumakas at tumakbo si Lag Ather sa kanya at umiyak. At siya ay namatay sa kanyang mga bisig samantala ang Gunheld ay nakakita ng isang panaginip tungkol kay Laterta at sila ay nasa digmaan at siya ay nagpasya na pumunta sa kanya. Si Eva ay nakipag-usap sa kanyang kapatid at sinubukan siyang tulungan at hiniling sa kanya na maglakbay bilang ambasador sa Kateka at pumunta at makipagkalakalan mga kasunduan sa Silk Road at nagpasya si Bjorn na pumunta ng mag-isa para makipagkita kay Haring Olaf. Sinabi ni Haring Olaf na gusto niyang magtatag ng matibay na unyon sa pagitan ng lahat mga hari at gusto niyang pag-isahin ang Norway at gusto ni Bjorn na maging hari ng buong Norway. Sabi ni Bjorn, hindi tinatanggap ang pagiging hari sa ganitong paraan. Magkakaroon tayo ng mga halalan at lahat ng mga hari ay bumoto para sa isang tao na maging hari ng Norway. Sa kanila ay ipinagdiriwang nila at inaanyayahan ang lahat ng mga hari at lumabas si King Harald na may hawak na baril ay nakarating kay Lazaroth at nalaman ang nangyari at nagpas siyang manatili kasama niya dahil maaaring umatake muli ang mga exiles at mas lalong tumanggi na manatili dahil siya ay buntis na may hawak na baril. Ipinakilala ni Oleg ang kanyang kasintahan si Kisha kay Ivar at malapit na silang ikasal at kung sa atin ay nabigla dahil kamukha niya ang kanyang namatay na asawa at naramdaman niyang may mali at ipinagdasal ni Bjorn ang lahat ng mga hari at idaos ang seremonya ng halala na si Haring Olaf. Nagpapaliwanag na ang bawat hari ay bumoto para sa isa lamang sa mga kandidato. Ang isa at pinakamalakas ang magiging hari ng Norway at walang aatrasan. Gayunpaman ay pinili ni Bjorn ang pula at si Haring Olaf ay nagsimulang bumoto para kay Bjorn ngunit nagulat siya na ang natitirang mga hari ay pinili si Haring Harald. Harald sumang-ayon sa bawat isa sa likod ng Bjorn. Harald isa at hinirang na hari ng Norway tulad ng kanyang pangarap at si Oba ay handa na ang misyon ngunit wala si Hvitserk at hindi ko mahanap na nasa kanyang maling akala pa rin siya at tumatakas mula sa kanila at nagpasya ang Oba na magpapatuloy ang misyon nang wala siya at kapag umatake ang tapon na Lantrotha. Mayroon silang isang mahusay na paghaharap at maaari nilang patayin ang marami sa kanila. Si Lejotha ay nahaharap sa pagpatay sa anak ni Bjorn at tumanggi na may mamagitan at ito ay magiging isang malakas na labanan at magagawa niya itong patayin mamaya at ipinagmamalaki nila na siya ay isang malakas na manlalaban at siya ay malubhang nasugatan at nagpas siyang bumalik sa Kattegan upang malaman ni Oba ang nangyari at sabihin kay Torvi na ang kanyang anak ay namatay at ipinanganak bilang pagdiriwang. At sa Katgat Hvitser ay nagkaroon siya ng mga guni-guni at si Ivar sa anyo ng isang ahas at pinatay siya. Ito pala ay si Las Artha at natupad ang hula ng manghuhula at namatay siya sa kamay ng isa sa mga anak ni Ragnar at lumabas na hindi siya si Ivar gaya ng inaasahan niyang namatay si Agatha sa pagtakas ni Hvitserk. Hindi alam ni Oba kung sino ang pumatay sa kanya at lahat sila ay nasa dalamhati. Nakita nila si Hvitserk ngunit hindi siya nagsasalita. Sa Oba ay pinaghihinalaan niya na siya ang pumatay sa kanya. Ivar, may dumating na mensahe mula kay Prince. Sinabi ni Dyer na siya at si Little Prince ay sabik na naghahanda para makatakas at kill in Kadigat. They have a legend, the burial ceremony, which is a royal ceremony. One of the murder volunteers to be a servant to Latch of the in Valhalla and they put her next to her in the ship and burn her. Lagertha descends to the sea and we tingnan ang isang eksena kung saan sumama siya kay Ragnar. Dumating si Bjorn at nalaman ang nangyari. Nalungkot si Hvitser dahil pinatay ng kanyang kapatid ang kanyang ina dahil sa droga at inutusan silang sunugin ng buhay. Ngunit tumingin si Bjorn sa Opa at inihagis ni Oba ang palakol at pinutol ang lubad na iginapos ka at bumagsak sa tubig at tumalon sa tubig at iniligtas siya. Sinabi ni Bjorn na iniligtas niya siya ngunit hindi na siya gustong makita muli at itinapon siya mula sa Kadikat. Harald, sinabi ni Haring Olaf na ikinulong niya siya at inutusan silang ikulong siya ngunit kung ano ang naglalakbay kasama ang kanyang asawa kasama si Ketil papuntang Iceland at Bjorn kasama nahuli siya ng katulong na si Ingrid at ng kanyang asawa ngunit sinabi niyang pumayag. Siya sa pangalawang asawa. Nakatanggap si Prince Harald ng balita mula sa kanyang mga sundalo na sinalakay ng mga sundalo ang isang nayon at pinatay ang mga nasa loob at sinabing sila ay mga Russian Viking. Binigay niya ang bandila na iniwan nila sa nayon.
Dumating si Boba sa Iceland at nalaman ng tungkol sa mga settler. Nakilala ni Oba ang iba at ang kanyang asawang si Oba ay nanganak at mahirap ang panganganak ngunit siya ay nanganak at maayos ang bata. Narinig ni Oba ang iba pang papuri kay Kristo at natutunan mula sa kanya ang kanyang kwento at na siya ay kasama ng mga Kristiyano. Ilang taon na ang nakalipas at na siya ay tumakas mula sa kanila sa dagat at humarap sa isang bagyo na tinangay ang barko patungo sa bagong lupain at nagsabing ito ay langit sa lupa ngunit hindi niya tapakan ng isang dahil ang barko inanod ng bagyo at nawala sa dagat. Ibinigay niya ang singsing ni Floki kay Oba at sinabing nagbigay si Floki ito sa kanya at hindi alam ni Oba kung paano siya paniniwalaan at kasabay nito ay gustong marating ang bagong lupain at nagpas siyang magliyag kasama niya sa bagong lupain na ikinasal si Heorn kay Ingrid, isang asawang gwardya. Natuklasan ni Eric ang presensya ng mga sundalong Ruso malapit sa Katkat sa nakipag-away sa kanila at bumalik sa Bjorn at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari at ibinigay sa kanya ang bandila. Sinabi ni Bjorn sa kanya na pumunta sa King Herald para sa isang alyansa at dapat nilang isantabi ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Pumunta siya ngunit si Harold ay mayabang na tumanggi na makinig sa kanya sa unang lugar. Kinukutya at binubugbog siya sa sinabi ng Haring Olaf na makinig sa kanya. At si Bjorn ay tiyak na may mahalagang bagay na sinabi ni King kay Oleg Ivar na nahanap niya si Fitzer at nalaman mula sa kanya kung ano ang nangyari at napinatay niya si Lad Arta at inihanda ni Oleg ang kanyang hukbo para sa lakayin ng Kataget. Dumating si Bjorn sa King Herald ng York at gumawa sila ng plano ng depensa at ipinadala ang lahat ang mga hari na sumama sa kanila at hindi nagustuhan ni Herald na si Bjorn ang gumagawa ng plano na palihim niyang pinuntahan ang pangalawang asawa ni Bjorn si Ingrid at inatake siya. Ang baybayin at ang ilog at sinira ang tulay ay nakarating sila sa York at nagsimula ang labanan ngunit ang mga Ruso ay napakarami at sinunog nila ang mga depensa at ang King Herald ay umatras at ang mga Ruso ay patuloy na umaatake sa dalampasigan at ang kanilang mga barko ay napakarami at King Herald ay nasugatan at Bjorn Eriksgard kinuha ang korona mula sa kanya. Ivar at Oleg attack with their modern ships and over on the bridge Ivar confronts Bjorn. Ever kills Bjorn. Heard ang pagbabalik ni Bjorn sa Kataget kasama ang kanyang asawa at bodyguard na si Eric Katjet ay pumasok at ang mga tao ay labis na nalulungkot sa York. Hindi ako sigurado na gagawin ni Bjorn. Dayat sinabi ni Westrick na hindi madaling mamatay si Bjorn. Sinabi ni Ivor na siya ay isang mamamatay tao at dapat nilang salakayin ang Kadigat King. Sabi ni Oleg na kailangan muna nilang ayusin ang mga barko at dinala ng mga gwardya si Hari Olaf at natagpuan siya sa bilangguan at ang nasugatan na hari na si Harold Owa paghahanda para sa paglalayag kasama ang iba. Naghahanda sila ng dalawang barko at magdadala ng 14 na tao kasama nila si Kettle ay sasama sa kanila sa York na pagpasyahan nilang huwag patayin si Haring Harold ngunit nagpasya si Oleg na patayin si Haring Olaf. Nagpasya siyang sunugin siya ng buhay at utusan si Zolak ang batang prinsipe Igor upang patayin si Olaf ay sinabi niyang hindi niya maaaring tingnan. Nasabihin sa kanya na gawin ang pagkakaibigan sa pagitan nila ay naging dayami. Olaf burns at namatay. Tumakas si King Herald mula sa kulungan at nagalit si Ivar sa mga bantay sa Katigat. Ang mga asawa ni Bjorn ay nasa namumunong silya ng isa sa Bjorn ng hari na pinadala bago dumating ang digmaan. Sabi niya na agad siyang kumilos sa pagdating ng sulat ni Bjorn na alam niya ang nangyari sa York kasama si Haring Harold at dumating sa pag-asang mailigtas ang Katigat at alam niya na nasa higa na si Bjorn at nakilala siya ni Bjorn. Nahihirapang magsalita at sabihin na ang bilang ng mga Ruso ay marami at kasama nila si Ivar. Sinabi ni Eric na maaari niyang kunin ang asawa ni Bjorn at tumakas kasama sila at nagalit si Bjorn sa kabila ng kanyang sakit at sinabing hindi sila susuko at lalaban sila at hinihiling sa kanya na ay pangako na si Ivar ay nakikipag-usap kay Prinsipe Igor at sumang-ayon sa kanya na sila ay tumatakas mula sa Oleg at na siya ang tumakas mula sa kanyang tiyuhin na si Ivar at ang daya ay umabot sa Kataget at ang hari na pumunta kay Bjorn ay nagtaksil kay Bjorn at pumunta sa ang daya ngunit pinatay siya at simula ang masamang labanan. Nagulat ang mga Ruso sa immunity ni Bjorn at gumalaw siya patungo sa kanila na ikinagulat nilang lahat at sinabi ng ilan sa kanila na bumalik siya mula sa mga patay. Nakita namin na sinabi niya sa kanyang asawa na gusto niyang hilingin sa kanya na tulungan siyang isuot ang kanyang baluti at sa labanan ang isa sa pumunta ang mga Ruso at nalaman niyang natakot ang mga sundalo kaya't panyanan niya siya ng mga palaso at patuloy na ipinanganak na tinamaan pa rin ng ilang mga palaso. Natakot ang mga sundalo, sinabing imposibleng kunin ni Bjorn ang kanyang espada at itinaas ito sa langit sa huling pagkakataon.
Isang hudyat sa mga mandirigma na lumilitaw sa kanyang likuran ang mahusay na labanan sa Bjorn ay namatay at ang mga Russo ay umaatres sa katugat. Gumawa sila ng isang estatwa ni Bjorn tulad ng labanan. Pagkatapos ng kamatayan ni Bjorn, siya ay naging tagapamagitan sa pagitan ng kanyang unang asawa na hawak ni Gung at kanyang pangalawang Ingrid at isang nangyari ang Split Ranger. Sumasang-ayon si Eric sa paghawak ng baril na sinusubukan niyang alamin ang impormasyon at itinataguyod ito sa publiko. Ang bumalik ang mga Russo pagkatapos ng pagkatalo. Bumaba ang kasikatan ni Oleg dahil dinala niya ang lahat ng sundalo. Marami sa kanila ang namatay at bumalik siya sa pagkatalo. Nagsimulang kumilos si Oleg Bobo parang nagpapadala ng mga sundalo. Para durugin ang lahat sa silid ng munting prinsipe, tinipon niya ang bawat commander ng dibisyon sa hukbo at inutusan silang hukayin ang kanilang mga libingan gamit ang kanilang sariling mga kamay at sinabing ang pagkatalo ay dahil sa kanila at inutusan ni Oleg na patayin ang munting prinsipe. Tumingin si Igor at pinatay siya ni Igor at ng iba pang mga sundalo. Si Oba ay nagsimula ng kanilang paglalakbay ng mga araw sa dagat sa paghahanap ng Dreamland. Sa gabi, isang malaking bagyo ang nangyari at sinabi ni Torvi sa kanyang anak ang isang kwento tungkol sa isang halimaw na nakatira sa dagat na inaakala ng batang babae ang halimaw. Dagat at natakot at tumakbo at tinamaan ng bagyo ang barko at ang batang babae ay nahulog sa dagat at walang sino man ang makakapagligtas sa kanyang gumheld. Makikita mo sina Lagerta at Bjorn kahit saan sumang-ayon sina Eric at Ingrid na gaganapin ang halalan at ang mga tao ang magpapasya kung sino ang pinuno. Sumasang-ayon si Ingrid na pumasok ang mga estranghero sa kadogat, patayin ang gatekeeper at dumating sa lugar ng botohan at lumitaw si King Harald kasama nila. Sinabi niya na siya ay hari pa rin ng Norway at may isang kasunduan sa pagitan niya at ni Bjorn na kapag ipinanganak na matay si Harold ay magiging hari ng Kattegat at ito ang kanyang karapatan. Si Prinsipe Dyer ay pumunta kay Ivar at sinabihan siyang umalis kapag nagpadala siya ng mga sundalo para pumatay. Yulat kung pupunta tayo kay H. Schweitzer para sabihin sa kanya, ngunit ipinagtanggol ni Witzer si Oleg. Inakala nilang papatayin siya ni Witzer ngunit sinunod ni Haring Oleg ang lahat ng ito at pinanood niya sila at nagawa niyang paghiwalayin sila. Mga Olgate na sinabi ni Ivar na maaari niyang utusan ang kamatayan ni Witzer kung gusto niyang endeavor. Tumanggi at lumayo. Pinuntahan ni Kisha si Ivar at nagulat siya nang sabihin niya dito na kasama niya si Prinsipe Dyer at tinutulungan niya siya. Sinabi niya na may malaking pagdiriwang bukas at kukunin niya si Prinsipe Igor at tataka sa ikalawang araw ng ang selebrasyon ay maraming tao na si Ivar ay nagbabalat kayo. At kinuha si Igor at si Witzer ay maaaring tumakas sakay ng isang karwahe at pagdating nila sa pagpupulong ay umalis sila sa gate at pumunta kay Prinsipe Oleg at nagdiwang sila sa Kattegat. Si Harold ay nagmungkahi na pumutok ng baril ngunit siya tumanggi dahil siya ay umiibig kay Bjorn. Alam namin na si Ingrid ay isang mangkukulam at nagsasagawa ng mahiwagang ritual para maging reyna ng Kattegat at si Oba. Pagkatapos ng maraming araw sa dagat, sa malapit ng matapos ang pagkain at pag-inom, nakahanap sila ng lupain at bumaba doon, ngunit ito ay magiging isang tigang na lupain. Isa pang nagsabi sa kanila na ito ay hindi ang lupaing nakita niya at nagpasya silang manatili roon dahil sa kakulangan ng pagkain at pag-inom. Nagsimula silang magsasaka ngunit marami sa kanila ang nararamdaman na nalinlang sila at hindi ito isang dreamland tulad ng nangyari kay Floki. Ang lupain ay hinati upang ang bawat pamilya ay makapagtayo ng isang bahay at isang patay na balyina ang lumabas mula sa dagat sa lupain ng baka at lahat sila ay natutuwa dahil sila kakain pagkatapos magutom, ngunit ang mga takor ay nagpapakita ng kalikasan at sinabi niya sa kanila na ito ang aking lupain at na sino mang lalapit ay papatayin siya at sila ay magpatayan dahil sa balyina at Kettle at kanyang pamilya. Ang mga hangganan sa paligid ng balyina ay nakikipag-usap ang iba sa Oba at kinukumbinsi sa kanya na ang lupain na sinabi niya sa kanya ay umiiral at nagpasya ang Oba na kunin ang iba pang mga tao at lumakad at talagang lumakad sila at iniwan si Kettle at ang kanyang pamilya at pumunta sa lupang pangako. Deer at si Devar kasama ang hukbo ay dumating sa Oleg at nagulat na ang hukbo ni Oleg ay sumuko at idineklara sinisikap niyang kumbinsihin sila sa kapayapaan at maaari silang mamuhay ng sama-sama sa kapayapaan. Ngunit si Igor ay natama ng isang pana na pumatay kay Zolek at bumagsak sa lupa. Kung tayo ay magpaalam kay Igor at siya at si H. Fitzgergo o gumugugol siya ng mga araw sa dagat at nauubos ang pagkain at tubig, ngunit dumarating ang ulan. Sa wakas ay bumalik siya sa England kasama si Haring Alfred. Hinihimok niya ang mga tao na lumaban at sinabi sa kanila na sila ay mga Viking, hindi mga nagbebenta na bumibili at nagbebenta, at sila ay naging mga mangangalakal, hindi fighters, at ang pagkain at inumin ng
Oba ay natapos sa pagkamatay ng mga tao at ng mga Oba naging walang magawa at hindi nagawang tumulong sa sinuman kahit hindi. Sa kanyang sarili si Pogba ay natama ng iba at sinabing siya ay sinungaling at dahil sa kanya lahat sila ay mamamatay. Sinabi ng isa pang hindi siya nagsinungaling at pagkatapos niyang makita ang lupain sa kanyang harapan at hindi makapagsalita. Narinig niyang tinawag niya sila at sumangguni sa kanila hanggang sa mapansin siya ng kanyang asawa at makita ang iba pang lupain. Sabi na ito ang lupain at hindi siya nagsinungaling at umiyak at lahat sila ay nagalak at si Devar at King Harold ay lumipat sa Wessex. Matagal na silang nanirahan sa Wessex ng payapa at dumating ang balita kay Harry Alfred na ang mga Viking ay papunta na kay Wessex. Dumating si Ivor sa Wessex at nakatagpo ng mga sundalong Wessex na bumugbog sa kanila at kampo sila at alam ni Harry Alfred kung ano ang nangyari at tinipon niya ang lahat ng sundalo niya sa kampo. Pinadala niya ang kanyang asawa sa kanyang pamilya para ligtas ngunit nagkasakit ang hari at nakita ng mga sundalo siya at dalhin siya sa kanyang tolda at ang mga sundalo ay bigo dahil may sakit ang hari. Inahit ni Alfred ang kanyang buhok ay tinipon ang lahat ng kanyang mga sundalo at hinikayat sila sa kadigat. Sinamantala ni Ingrid ang katotohanang wala si Harold at walang mga anak na lalaki ni Ragnar at gumawa siya ng mahika para kay Eric at nawala ang kanyang paningin at kinokontrol ang Kattegat at ang Obolam usong sa bagong lupain at kainin ang lahat ng kagubatan at kainin at ito ay naging isang magandang lupain na nagtutulungan sila sa pagtatayo ng mga bahay para sa kanilang sarili ngunit pakiramdam nila na hindi sila nag-iisa sa mundong ito at na sila ay binabantayan at nakita nila na isa sa kanila nag-iwan ng mga bagay at regalo para sa kanila at naiintindihan nila na ang mga kasama nila sa Earth na ito ay ayaw ng digmaan at kinuha nila ang mga regalo at inilagay ang mga regalo ni Ari sa kanilang lugar at kinabukasan ay nakahanap sila ng iba pang mga regalo at hinanap nila ang mga ito hanggang sa matagpuan nila ang mga ito sa harap nila. Ang isa sa kanila ay pumunta at pinutol ang palaso bilang isang tanda ng kapayapaan at dadalhin sila sa pinuno na nagsasalita sila ng ibang wika. Ngunit maaari silang makipag-usap at mamuhay ng magkasama sa mga karanasan sa pagpapalitan ng kapayapaan at pagpapalitan ng mga pagbisita hanggang sa sabihin ng pinuno ng tribo ang isang salita mula sa wikang Viking na sinubukang hanapin ni Oba. Lumabas ang salitang ito at kumuha ng lugar at nakahanap ng isang inukit sa puno sa mukha ni Ragnar. Ito ay Floki. Buhay pa siya at marami silang pinag-uusapan. Nagsimula ang mahusay na labanan. Isang napakalakas na labanan ang naganap. Namatay si Haring Harold, namatay si Haring Alfred, nasugatan maraming sundalo ang namatay at ang lahat ay nagiging kaguluhan. Ang isang tao ay lumilitaw na may isang puting sibat at isang saksak sa lupa at ito ay tanda ng negosasyon. Si Ivar at Haring Alfred ay lilito na nagsasalita ng mayabang at binigay kay Alfred ang piraso ng chest na kinuha niya sa kanya noong nakaraan ng. Siyempre kung tatanggihan natin ang lahat ng mapayapang solusyon at sila ay bumalik upang lumaban muli sa maraming palaso at fireballs Fitzurk Falls at muntik nang mamatay ngunit kailanman papasok at iligtas siya ay sinabihan niya siyang umatras at tapos na at mamamatay siya rito habang sinisigawan si Alfred at sinabing papatayin niya siya at siya ay duwag at pinuntahan siya ng isang sundalo para patayin si Ivar ngunit hindi niya magawa kahit na walang pagtatanggol si Ivar. Natakot ang mga sundalo sa kanya ngunit sa huli ay sinaksak siya ng sundalo at pinigilan ni Haring Alfred ang gyera dahil patay na sina Harold at Navar at pumunta si Vitzur sa kanyang kapatid at niyakap siya at namatay si Ivor at alam ni Oba na ang tribong kasama nila sa lupa ay may ginto at nagnakaw ngunit nakita niya ito habang pinatay ang anak ng pinuno at ang mga Viking. Nagpasya si Oba na parusahan siya dahil sa pagpapasya niyang mamuhay ng payapa at sinabing parurusahan siya ng isang dugong agila at bibigyan siya nito ng isa pang pagkakataon na makapasok sa Valhalla kung hindi siya sumigaw sa sakit. Nilapitan siya ni Noble at sinabihan siya ng Valhalla. Hindi ikaw ang aking kaibigan at slaughter him. The sixth and final season of Vikings ends with Oba and Floki sa beach ng mapayapa. Kung sino sa tingin mo ang mas mabuti, Oba who decided to change the habits and behavior of the people around him and think about peace, the future in agrikultura, o Ivar na lahat ay nag-iisip tungkol sa puot at paghihiganti sa anumang paraan, o Bjorn na nag-iisip ng lakas ay naghahanap ng kapangyarihan at autoridad at siya ang hari ng buong Norway at lahat sila ay walang pakialam sa Katika at sa huli sila. Ipinaubaya ang pamumuno ng Katigat sa isang mangkukulam upang pamunuan ito. Sa katugat ikinasal si Ingrid kay Haring Harold at nagpasya ang paghawak ng baril na magpakamatay upang makapunta sa Bjorn kung dumating si R at H. Fitzurk sa Katagat at lumakad sa gitna ng mga tao at insultuhan sila ng mga tao. Maabot nila si Haring Harold at malaman na kami ang nakatakas.
mula sa bilangguan ni Haring Harold at ito na ang tamang oras para ibalik ang serbisyo sa huli tinatanggap ng mga tao kailanman dahil siya ay anak ni Ragnar at nagpasya siyang pumunta sa lugar kung saan namatay si Ragnar at natapos sa mga Viking ay hindi natapos doon. Maraming salamat po sa panonood.